Sa malamlam na liwanag ng isang gabing puno ng mga bituin, nakaupo si Damian sa loob ng kanyang pribadong eroplano. Isa siyang kilalang bilyonaryo, matikas, seryoso at bihasa sa mga desisyong nakapagpapabago ng buong industriya. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay, may isang bagay na lagi niyang tinatakasan, ang sariling tahanan. 2 taon na mula nang huli niyang makita ang kanyang kambal na anak na sina Sofia at Samuel. Laging abala sa negosyo, palipat-lipat ng bansa at tila ba mas pamilyar sa kanya ang mga boardroom at malalaking kontrata kaysa sa ngiti ng kanyang mga anak. Habang nakatingin sa bintana ng eroplano, hindi niya maiwasang magmuni-muni. Ano na kaya ang laki nila ngayon? Bulong niya sa sarili, pilit na pinitigilan ang bigat sa dibdib. Ang kanyang sekretarya, si Clara, na nakaupo sa tapat niya ay nagulat sa biglang pagbago ng tono ng kanyang amo. "Sir, bigla po kayong nagpa-schedule ng flight papuntang Manila." Hindi niya man lang po binanggit sa board, ani Clara na may halong pagtataka. Hindi na nila kailangan malaman. Matigas na sagot ni Damian. "Minsan, kailangan ko ring makita ang tahanan ko. At higit sa lahat, ang mga anak ko." Tahimik na napayuko si Clara. Alam niyang bihira lang marinig ang ganitong pananalita mula sa isang lalaking sanay magdikta ng takbo ng negosyo kaysa magpakatotoo sa sariling damdamin. Pagsapit ng eroplano sa paliparan, dumiretso si Damian sa kanyang itim na limousine. Wala siyang pinadalang abiso ni isang tawag kahit sa mga tauhan ng mansion. Ang tanging laman ng kanyang isip ay ang sorpresa sa kanyang mga anak. Sa mahabang biyahe mula paliparan hanggang sa kanilang mansyon sa Forbes Park, hindi mapakali si Damian. Parang may kaba sa kanyang puso na matagal na niyang hindi naramdaman. Pagdating sa mansyon, sinalubong siya ng malalaking tarangkahan at mga ilaw na tila naglalayo sa kanya imbes na mag-anyaya. Ang dating masiglang tahanan ay parabang isang malamig na gusali na wala ng alab ng pamilya. Pagbaba niya ng sasakyan, mabilis na nagsipagtakbuhan ang mga gwardya. "Sir Damian, hindi po namin inaasahan ang inyong pag-uwi." Wika ng isa habang nagmamadaling binubuksan ang malaking pinto. "Wala akong sinabihan," malamig na tugon ni Damian. "Ayokong ipaalam sa kahit sino. Gusto kong makita kung ano na ang nangyayari dito." Sa loob ng mansion, dama niya agad ang kakaibang atmosfera. Noon, puno ito ng tawanan ng kambal at masiglang ingay ng mga tauhan. Ngunit ngayong gabi, tila ba may bigat sa hangin. Ang mga kurtina ay napasarado, ang chandelier ay bukas, ngunit malamlam at ang mga tauhan ay nag-aalangan kung lalapit o magtatago. Nakita siya ng butler na si Mang Rodel, matagal na ring naninilbihan sa kanila. "Sir Damian, ang tagal niyo pong nawala." Ang mga bata, naputol ang kanyang sasabihin. Tila hindi sigurado kung itutuloy. "Ano ang mga bata, Rodel?" Matalim ang tingin ni Damian. Nasa kanilang silid po sila, kasama si Aling Marites. Siya po ang nag-aalaga sa kanila araw-araw. Bahagyang lumuwag ang dibdib ni Damian sa marinig ang pangalan ni Aling Marites. Matagal na niyang pinagkakatiwalaan ang katulong na iyon. Halos itinuturing na ring pangalawang ina ng kanyang mga anak. Ngunit may bahagi ng kanyang puso na nagtatanong, bakit parang may pagtatago ang mga tauhan? Habang paakyat siya sa hagdan, napansin niyang kalat ang ilang laruan ng kambal sa pasilyo. Pinulot niya ang isa, isang maliit na stuffed toy na binili niya noon sa Paris para kay Sofia. Napaniti siya sandali, ngunit mabilis din napalitan ng lungkot. "Hindi ko man lang nasaksihan kung paano sila lumaki." Mahina niyang sambit. Habang naglalakad papunta sa silid ng kambal, nakarinig siya ng mga mahihinang tinig. "Samuel, Sofia, tandaan ninyo, ito ang mga aral na hindi dapat mawala sa inyo." Narinig niyang wika ng isang pamilyar na tinig si Aling Marites. Napahinto si Damian. Ang tinig na iyon ay puno ng awtoridad at ang mga bata ay tahimik na nakikinig. Kumunot ang kanyang noo, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagtataka. Anong itinuturo niya sa kanila sa ganitong oras ng gabi? Bulong niya sa sarili. Sa puntong iyon, nagsimulang kumabog ang dibdib ni Damian. May halong kaba at takot,
kahit hindi pa niya lubos na alam ang dahilan. Habang papalapit, mas malinaw niyang naririnig ang usapan. "Ano po yun, Yaya?" tanong ni Sofia. Masigla ang boses ngunit puno ng kuryosidad. "Mga sikreto tungkol sa inyong pamilya. Mga bagay na dapat alam ninyo. Lalo na't lalaki kayong may pangalan na dala." Sagot ni Aling Marites. Nanlaki ang mga mata ni Damian. Halos hindi siya makahinga sa narinig. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, naramdaman niyang hindi siya ang sentro ng mundo ng kanyang mga anak. Hindi siya ang guro, hindi siya ang gabay, bagkus ibang tao ang humahawak ng posisyon na dapat siya mismo ang gumaganap. Huminga siya ng malalim, pinilit pakalmahin ang sarili, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi ito simpleng pagbabalik lamang. Ang hindi niya inakasahang pag-uwi ay magbubukas ng mga sikreto at sugat na matagal nang nakatago sa loob ng kanilang tahanan. At sa mismong sandaling iyon, nagsimula ang kwento ng pagbabalik ng isang ama na hindi na sigurado kung kilala pa siya ng kanyang sariling mga anak. Pagkapasok ni Damian sa loob ng kanilang mansion, agad niyang naramdaman ang matinding pagbabago. Ang dating masigla at puno ng buhay na tahanan ay tila na mistulang isang malamlam at malungkot na gusali. Sa bawat yapak niya sa malamig na marmol na sahig, para bang may kasamang bigat na pumipigil sa kanyang dibdib. Ang chandeliers na minsang kumikislap sa tuwa ng mga partitipon ay nakasindi nga, ngunit tila kulang sa init. Parang wala ng alab ang mga ilaw na iyon na dati sumasalamin sa kasayahan ng pamilya. "Sir Damian," wika ng isa sa mga kasambahay na suliza habang nagmamadaling naglakad papalapit. "Ikinalulugod naming makita kayong muli. Pero sana po ay nagbigay kayo ng abiso." Matalim ang tingin ni Damian, ngunit hindi niya ito sinagot. Ang kanyang mga mata ay abala sa pagtingin sa paligid, sa mga kurtinang nakababa, sa mga bulaklak na tila nalantana sa mga florera, at sa mga muwebleng nakapuesto, ngunit may alikabok na nakadikit sa gilid. Ganito na ba lagi ang bahay na ito? Bulong niya sa sarili. Habang naglalakad siya sa hallway, napansin niya ang mga gamit ng mga bata na nakakalat sa gilid. May nakatiwangwang na aklat, may sapatos na hindi magkapareha, at isang maliit na kahon na puno ng lapis at krayola. Huminto siya sandali at pinulot ang aklat. Binuksan niya ito at nakita ang sulat kamay ng isa sa kanyang anak. "Papa, sana bumalik ka agad. Miss na kita." Napakagatlabi si Damian at pinikit ang mga mata. Sa sandaling iyon, dama niya ang pag-usig ng sariling konsensya. Habang pinagmamasdan ang sulat, lumapit si Mang Rodel, ang kanilang butler. "Sir," maingat nitong sabi, "simula nang madalas kayong wala, nag-iba rin ang sigla ng mga bata, pati na rin ang mansion." Nagtaas ng kilay si Damian. "Anong ibig mong sabihin, Rodel?" "Hindi ko po alam kung paano ipaliliwanag, pero parang may lungkot sa kanila na hindi namin kayang punan." Sagot nito. Patuloy sa paglalakad si Damian hanggang marating ang sala. Doon, mas malinaw niyang nakita ang pagbabago. Ang mga larawan nila noon ay nakasabit pa rin sa dingding, ngunit may takip na tela ang iba. Ang malaking piano ng dating tinutugtog ni Sofia ay nakasara at ang alikabok ay makapal na sa ibabaw. "Bakit walang naglilinis nito?" biglang sigaw ni Damian. Nataranta ang dalawang katulong na nakatayo malapit. "Sir, nililinis po namin pero bihira na pong may gumagamatin." "Kaya wala akong pakialam," singhal niya. "Hindi dapat nawawala ang sigla ng bahay na ito." Tahimik ang buong paligid, walang nagsalita. Kahit ang mga tauhan ay nagtatanguan na lamang. Pilit na ipinatago ang kanilang kaba. Habang nakaupo si Damian sa isang lumang sofa, biglang dumaan si Liza. Dala ang tray na may tsa. "Sir, baka po gusto ninyo kuminom muna para kumalma?" alok niya. Ngunit imbes na tanggapin, sinulyapan lamang ni Damian ang tasa at binitiwan ang malamig na tugon. "Hindi ko kailangan ng tsa. Ang kailangan ko ay malaman kung bakit tila ba nawalan ng buhay ang mansyon na ito." Nagkatinginan ng mga kasambahay. Alam nilang hindi nila basta maipapaliwanag sa kanilang amo ang lahat dahil ang tunay na dahilan ay nasa kanyang kawalan din. Samantala, mula sa itaas ng hagdan, lumabas si Sofia, suot ang kanyang pajama.
Sa murang edad, halata ang pagkamulat niya sa mga bagay na hindi normal para sa isang bata. Nakatingin siya sa kanyang ama na tila ba may pag-aalinlangan. "Papa," mahina niyang tawag. Napalingon si Damian. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kirot sa puso nang makita ang anak. Tumayo siya agad at lumapit. "Sofia," bulong niya at yumakap. Ngunit hindi agad gumanti ng yakap ang bata. "Bakit na yung kalang bumalik?" tanong ni Sofia, malamlam ang mga mata. Napatigil si Damian. Wala siyang maisagot. Nakatitig lamang siya sa anak, pinipilit magpaliwanag, ngunit walang salitang lumalabas. Sa mga sandaling iyon, lumabas din si Samuel mula sa kanilang silid. Nakayuko, hawak-hawak ang isang laruang kotse. "Papa, akala namin hindi ka na babalik," diretsyong sabi nito. "Samuel, hindi ko kayo iiwan," sagot ni Damian, pilit na pinapakalma ang sarili. "Pasensya na, naging abala lang ako." Ngunit halata sa boses ng kambal ang pangungulila. Hindi nila ito sinasabi ng diretsyo, ngunit ramdam ni Damian na malayo na ang loob ng kanyang mga anak sa kanya. Sa puntong iyon, dumating si Aling Marites, dala ang kumot para sa kambal. "Mga bata, balik na kayo sa kwarto, malamig na," wika niya. Ngunit napansin ni Damian ang paraan ng pagtitig ni Aling Marites sa kanya, tila puno ng pagtataka at pag-aalala. Para bang may nais siyang sabihin, ngunit pinipigilan lamang. "Aling Marites," tawag ni Damian. "Ano ba talaga ang nangyayari rito sa bahay na ito? Bakit parang hindi ko nakilala ang sarili kong tahanan?" Saglit na natahimik ang matanda. "Sir, maraming bagay ang nagbago. Simula nang madalas na kayong wala. Ang mga bata, natuto silang maghanap ng init na hindi ninyo maibigay." Tumayo si Damian, nanginginig ang kamay. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang narinig. Habang umaakyat siya papunta sa silid ng kambal, mas lalong dumadagdag ang bigat ng kanyang nararamdaman. Ang bawat silid na nadaraanan niya ay tila puno ng alaala. Mga alaalang iniwan niyang nakatambak dahil pinili niyang lumayo para sa negosyo. At sa bawat pintuan na kanyang nadadaanan, mas lumalalim ang kanyang hinala. May bagay na hindi sinasabi sa kanya ang mga tao sa loob ng mansyon. Sa katahimikan ng gabing iyon, ramdam niya na ang kanyang hindi inaasahang pagbabalik ay magbubukas ng mga sugat at sikreto na matagal nang nakatago. At ang malamlam na tahanan ay sasalamin sa mas malalim pang misteryo sa puso ng kanyang pamilya. Madilim na ang paligid ng mansyon nang mapadpad si Damian sa pasilyong patungo sa silid ng kambal. Ang mga yapak niya ay nag-e-eko sa katahimikan. Bawat hakbang ay para bang mas naglalapit sa kanya sa isang bagay na hindi niya alam kung handa ba siyang makita. Sa gitna ng katahimikan, sumisingit ang mahinang tinig na galing sa kwarto. Boses na pamilyar sa kanya. At iyon ay kay Aling Marites. "Mga bata, makinig kayong mabuti. Hindi lahat ng bagay ay nakikita sa mata. May mga sikreto ang inyong pamilya na dapat ninyong tandaan." Marahang tinig ng matanda. Napatigil si Damian. Halos manginig ang kanyang kamay habang nakahawak sa doorknob. Tila nagbabadya ang bawat salitang naririnig niya mula sa loob ng silid. "Yaya, ano po ba ang ibig niyong sabihin?" tanong ni Sofia, puno ng inosenteng kuryosidad. "Ang ibig kong sabihin, may mga aral at responsibilidad na iniwan ang inyong lolo bago siya pumanaw. Kailangan ninyo itong malaman kahit hindi pa sinasabi ng inyong ama," sagot ni Aling Marites na may diin at pananalitang para bang puno ng bigat ang bawat salita. Halos mahulog sa kinatatayuan si Damian. Ano itong sinasabi niya? Bakit ako, mismong anak, walang alam tungkol dito? Bulong niya sa sarili. Hindi na siya nakapagtimpi. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at dumungaw sa siwang. Ang nakita niya ay nagpatigil ng kanyang paghinga. Nakaupo ang kambal sa maliit na mesa. Hawak-hawak ang mga kwaderno at parang mga estudyanteng nakikinig sa leksyon. Si Aling Marites naman ay nakatayo, nakaharap sa kanila at may hawak na lumang kahon na puno ng mga sulat at larawan. "Samuel, Sofia, tandaan ninyo,
Hindi kayamanan ang pinakamahalaga. Ang karangalan at ang pangalan ng pamilya ninyo, iyan ang dapat ninyong pangalagaan. Mariing wika ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Damian. Halos mahulog ang hawak niyang stuffed toy na napulot niya kanina. Para bang pinagsakluban siya ng langit at lupa. Hindi siya makapaniwala na ibang tao, isang katulong, ang nagtuturo ng mga bagay na dapat siya mismo ang nagtuturo sa kanyang mga anak. Biglang napatingin si Sofia sa pinto at nakita ang kanyang ama. "Papa!" sigaw niya sabay takbo at yakap kay Damian. Ngunit ramdam ni Damian na may kaba at pagkalito sa boses ng anak. Si Samuel naman ay nanatiling nakaupo. Hawak-hawak ang lapis at nakatingin kay Aling Marites na tila ba may mas matibay na ugnayan sa kanya kaysa sa sariling ama. "Anong ibig sabihin nito, Aling Marites?" Malakas na tinig ni Damian habang natatitig ng diretso sa katulong. "Ano ang ginagawa mo sa mga anak ko?" Nagulat si Aling Marites, ngunit hindi ito agad nagsalita. Tumango lamang siya at dahan-dahang isinara ang kahong hawak. "Sir, wala akong masamang intensyon. Tinuturuan ko lamang sila ng mga aral na iniwan ng inyong ama. Mga bagay na dapat ninyong nalalaman pero..." Saglit siyang tumigil. "Hindi ninyo na ituro dahil palagi kayong wala." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Damian. Ang bawat salitang iyon ay sumaksak sa kanyang dibdib. "Papa, totoo po bang may mga bagay tungkol kay Lolo na hindi mo sinasabi sa amin?" Inosenteng tanong ni Sofia, nakatingin sa kanya na may halong pagtataka at lungkot. "Hindi ko alam, anak," sagot niya. Halos maputol ang boses sa bigat ng pakiramdam. "Ni hindi ko nga narinig ang mga bagay na ito." Niyakap siya ni Sofia, ngunit ramdam ni Damian ang pagdududa at distansya. Si Samuel naman ay nagtanong din, "Kung alam ni Yaya, bakit ikaw hindi mo alam, Papa?" Nabigla si Damian. Wala siyang maisagot. Ang mga tanong na iyon ay tila pako na tumutusok sa kanyang konsensya. "Sir," dagdag ni Aling Marites, "ginawa ko lang ito dahil ayokong lumaki ang mga bata na walang alam sa pinagmulan nila. Ang inyong ama ay may mga aral na iniwan, mga pangarap para sa susunod na henerasyon. Hindi ko kayang hayaang mabaon sa limot ang lahat ng iyon." "Pero hindi mo ako sinabihan. Hindi mo ba alam na ako ang ama nila?" Singhal ni Damian, nanginginig sa galit. "Alam ko, sir, pero nasaan kayo?" Habang lumalaki ang kambal, sino ang nariyan? Sino ang nag-alaga, nagturo, nagpakain at nagpaligo sa kanila? Hindi ba ako rin? Sagot ni Aling Marites na may luha sa mga mata, ngunit matatag ang paninindigan. Tahimik ang silid, walang kumibo. Tanging pagtibok ng puso ni Damian ang naririnig niya sa kanyang tainga. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na may malaking bahagi ng pagkatao ng kanyang mga anak na hindi niya kilala. Mas masakit pa, pila ba mas malapit ang kambal sa isang tao na hindi niya kadugo kaysa sa kanya mismo. Niyakap niya ang kambal at pilit na ikinubli ang kanyang pangamba. Ngunit sa likod ng kanyang isip, may bumabalot na tanong. Ano pa ang mga hindi niya alam tungkol sa kanyang ama, sa kanyang pamilya, at sa tahanang iniwan niya ng matagal, habang pinagmamasdan niya ang mukha ng kanyang mga anak na unti-unti nang lumalaki. Dama niyang ang simpleng pag-uwi niyang ay magbubukas ng mga sugat at katotohanang matagal nang tinatago. At ang nakitang tinuturo ni Aling Marites ay simula lamang ng mas malaking bagyong paparating. Nabigla si Damian sa sarili niyang nakita at narinig. Ang mga anak niyang matagal na niyang hindi nakatasama ay naroon, nakikinig ng buong atensyon sa mga aral na itinuturo ng isang katulong. Hindi iyon ordinaryong tagpo para sa isang ama na sanay na siya ang pinagmumulan ng lahat ng dapat nilang matutunan. Ang dugo niya ay kumulo at ang kanyang paghinga ay lumalim. Hindi na niya napigilan ang sarili. Malakas niyang binuksan ang pinto. Anong ibig sabihin nito, Aling Marites? Bulyaw ni Damian. Ang tinig niya ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Nagulat ang kambal. Si Sofia ay napaigtad at napaiyak, samantalang si Samuel ay nanatiling nakatingin sa kanyang ama.
halatang naguguluhan at natatakot. Si Aling Marites naman ay natigilan. Ang mga kamay ay nanginginig habang pilit niyan isinara ang kahong hawak. Sir Damien, magpapaliwanag po ako. Hindi na kailangan, putol ni Damien, halos nanginginig sa galit. Ang tanong ko, bakit ikaw ang nagtuturo sa mga anak ko ng mga bagay na dapat ako ang nagsasabi? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Huminga ng malalim si Aling Marites at dahan-dahang lumapit. Sir, wala po akong masamang intensyon. Ginawa ko lang ito dahil mahal ko ang mga bata. Ayokong lumaki sila na walang alam sa kanilang pinagmulan sa mga aral ng inyong ama. Napaiyak si Sofia at yumakap sa kanyang ama. Papa, huwag mong pagalitan si Yaya. Mabait naman siya. Tinuruan niya kami kasi wala ka. Parang kutsilyo ang bawat salitang iyon na tumusok sa dibdib ni Damien. Napatingin siya sa kanyang anak. At kahit nais niyang manatiling matatag, hindi niya maiwasang manginig ang kanyang mga kamay. Anak, hindi niyo naiintindihan, mahinang wika niya. Ngunit si Samuel ay diretsong tumingin sa kanya. Papa, bakit ngayon mo lang kami binisita? Lagi ka na lang wala. Si Yaya lang ang nandito. Napatigil si Damian. Sa kanyang puso may halong galit at panghihinayang. Sa lublob niya, alam niya may katotohanan sa mga sinabi ng kanyang anak. Ngunit hindi niya matanggap na ibang tao, isang kasambahay, ang pumuno sa lugar na iniwan niya. Damian, mahinang ngunit matatag na tinig ni Aling Marites. Hindi ko kayang palitan ang papel mo bilang ama. Alam ko iyon. Pero sino ang magtuturo sa kanila habang wala ka? Sino ang magpapaalala sa kanila ng mga aral ng lolo nila? Kung hindi ko gagawin, baka tuluyang malimutan. Mas lalong nag-apoy ang galit ni Damian. Hindi mo naiintindihan. Ang usaping ito ay para sa pamilya. Ikaw ay isang katulong. Hindi mo lugar ang makialam sa pagpapalakay ng mga anak ko. Ngunit hindi umatras si Aling Marites. Sir, kung hindi ako kikilos, sino ang gagabay? Hindi po sapat na magpadala kayo ng pera mula sa ibang bansa. Hindi sapat ang pangalan at yaman. Ang kailangan ng mga bata ay oras, aruga at aral. At iyan po ang pinilit kong ibigay habang kayo'y abala. Lalong lumakas ang pag-iyak ni Sofia. Papa, wag mong palayasin si Yaya. Please, siya lang ang nandyan para sa amin. Humarap si Damian sa kanyang anak, pilit na ikinubli ang sakit. Hindi ko siya palalayasin, Sofia. Pero kailangan niyong malaman na ako ang ama ninyo. Ako ang dapat niyong pakinggan. Bakit wala ka, Papa? Diretsong tanong ni Samuel. Ang mga mata nito'y puno ng luha. Bakit palagi ka nalang wala? Si Yaya ang kasama namin. Siya ang nagtuturo kung paano maging mabuting tao. Ikaw naman, palaging nasa ibang bansa. Parang bumagsak ang mundo kay Damien. Hindi niya akalaing darating ang araw na ang mga anak niya mismo ang magtatanong ng ganitong bagay. Sa loob-loob niya, gusto niyang sumigaw, ipaliwanag na ginagawa niya ang lahat ng ito para sa kanila. Ngunit alam niyang walang saysay ang mga dahilan kapag ang puso ng kanyang mga anak ay uhaw sa kanyang presensya. Sir Damien, dagdag ni Aling Marites, alam kong hindi ninyo matanggap. Pero hindi ko rin kayang hayaan ang kambal na lumaki ng walang direksyon. Ang inyong ama, ang kanilang lolo, ay may iniwang mga aral na hindi dapat mabaon. Kung hindi ko ipapasa, sino pa? Tumigil ka, halos pasigaw na sagot ni Damian. Hindi mo ako kilala bilang ama nila. Hindi mo alam ang mga sakripisyo ko. Ngunit sa likod ng kanyang galit, daman niya ang kabigatan ng katotohanan. Totoong lahat ng sinabi ni Aling Marites. Habang siya ay abala sa negosyo at kapangyarihan, unti-unti namang lumalaki ang kanyang mga anak na walang gabay mula sa kanya. Tahimik na lumapit si Sofia at hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Papa, hindi naman namin sinasabing hindi ka mahalaga, pero kailangan ka namin dito. Hindi lang sa larawan, hindi lang sa sulat o sa regalong padala mo. Gusto ka naming kasama. Si Samuel ay sumunod at tumapi sa kapatid. Papa, kung gusto mong ikaw ang turuan, kami, nandito naman kami. Pero wag mong pagalitan si Yaya, kasi siya lang ang nandito kapag wala ka. Napaluhod si Damien sa harap ng kanyang mga anak. Yumakap siya sa kanila at naramdaman niyang init ng pagmamahal na matagal na niyang hindi naranasan.
Ngunit kasabay nito ang mainding bigat ng pagkukulang. Habang nakayakap sa kambal, tumingin siya kay Aling Marites. Ang galit ay napalitan ng pagkalito at pangamba. Kung ganoon, sabihin mo sa akin, Aling Marites, ano ba talaga ang mga itinuturo mo sa kanila? Ano mga lihim na ito tungkol sa aking ama na kahit ako ay hindi alam? Sa sandaling iyon, hindi nagalit ang nangingibabaw kay Damian. Pagkus, ito'y takot. Takot na baka may mga katotohanan siyang matutuklasan na magbabago ng lahat ng kanyang alam tungkol sa sarili niyang pamilya. Tahimik ang buong silid matapos ang galit na komprontasyon. Nakatayo pa rin si Damian, hawak ang balikat ng kambal. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Aling Marites na tila ba ayaw sumuko. Halatang may bigat ang dibdib ng matanda. Parang matagal na niyang kinikimkim ang katotohanan at ngayong gabi ay wala na siyang takas kundi isiwalat ito. Sir Damian, nagsimulang magsalita si Aling Marites. Nanininig ang tinig ngunit matatag ang paninindigan. Ang mga tinuturo ko sa mga anak mo ay hindi tungkol sa akin, kundi tungkol sa nakaraan ng inyong pamilya. Tungkol ito sa mga bagay na itinago ng iyong ama sa lahat, maging sayo. Nakapako ang tingin ni Damian sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Bakit mo sinasabi na mas marami kang alam tungkol sa tatay ko kaysa sa akin mismo? Huminga ng malalim si Aling Marites. Inilapag niya ang kahong hawak sa mesa. Dahan-dahan niya itong binuksan at lumantad ang mga lumang larawan, mga sulat na kulay dilaw na ang papel at ilang gamit na halatang mula pa sa nakalipas na panahon. Sir, ito ang mga iniwan ng iyong ama bago siya pumanaw, paliwanag ni Aling Marites habang isa-isang inilalabas ang mga bagay. Matagal ko na itong itinatago sapagkat natakot ako na baka hindi mo maintindihan. Ngunit habang lumalaki ang kambal, hindi ko na matiis na hindi nila malaman ang mga aral na iniwan ng kanilang lolo. Nakatitig si Damian sa mga larawan. Larawan ng kanyang ama na kasama ang mga magsasaka, mga trabahador at mga taong simpleng namumuhay. Hindi yon ang imaheng kinasanayan niyang makita ng kanyang ama na laging nakabihis ng mamahaling suit at nakaupo sa malalaking opisina. Hindi ko kilala ang mga larawang ito. Mahina niyang sabi. Lumapit si Sofia at kinuha ang isa sa mga lumang papel. Papa, nakasulat ko dito, huwag mong kalimutan na ang ating yaman ay bunga ng pawis at tugo ng mga taong pinansilbihan natin. Ipagpatuloy mong alagaan sila, higit pa sa kayamanan. Ano po ang ibig sabihin nito? Natahimik si Damian. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag dahil siya man ay naguguluhan. Sir Damian, muling wika ni Aling Marites, ang inyong ama ay hindi nagsimula bilang mayaman. Siya ay isang simpleng manggagawa na nagsikap at nagpunyagi. Ngunit hindi niya kailanman nakalimutan na ang tunay na yaman ay hindi lamang sa pera, kundi sa pakikipagkapwa. Ang mga aral na iyon ang nais niyang ipamana, hindi lamang sa inyo, kundi lalo na sa mga apo niya. Halos mabingi si Damian sa mga narinig. Parang bumabaligtad ang mundo niya. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi ko nalaman ang lahat na nito? Ako ang anak niya. Ako ang nararapat na nakakaalam ng lahat ng bagay tungkol sa kanya. Napailing si Aling Marites. Sir, dahil noon pa man, pinili mong tahakin ang landas ng negosyo at kapangyarihan. Ang iyong ama ay ilang ulit nang sumubok na ipaliwanag sa iyo, ngunit palagi kang abala. Kaya bago siya pumanaw, ipinagbilin niya sa akin na kung sakaling hindi mo matanggap, ako ang magsisiguro na ang susunod na henerasyon ay hindi mawawalan ng direksyon. Napayuko si Damian. Ang alaala ng kanyang kabataan ay bumalik. Naalala niya kung paanong palagi siyang nagmamadali, palaging nakatutok sa pag-aaral at negosyo, at bihirang pakinggan ang mga simpleng payo ng kanyang ama. Noon, akala niya ay sapat na ang pera at tagumpay para masuklian ang lahat. Ngunit ngayong nasa harap niya ang ebidensya, pakiramdam niya ay parang nawalan siya ng karapatan sa sariling pinagmulan. Papa, mahina ngunit malinaw ang tinig ni Samuel. Bakit hindi mo sineryoso si Lolo noon? Kung ginawa mo, sana ngayon pa lang alam mo na ang lahat ng ito. Anak, halos maiyak si Damian. Hindi ko alam.
Nagkamali ako. Naisip ko noon na ang negosyo ang pinakamahalaga. Akala ko kapag naitaguyod ko ang lahat ng ito, sapat na para sa inyo. Sir, dagdag ni Aling Marites, hindi ko kayo sinisisi. Alam kong mahal ninyo ang inyong pamilya. Ngunit may mga bagay na hindi kayang tumbasan ng pera. Ang mga aral na ito, ang pamana ng inyong ama, iyan ang tunay na yaman na dapat ipamana sa mga anak ninyo. Tahimik na lumapit si Sofia at hinawakan ang kamay ng ama. Papa, hindi pa naman huli, di ba? Pwede pa rin nating alamin lahat ng tungkol kay Lolo. Pwede pa rin ituro mo sa amin, kahit ngayon lang. Dahan-dahang tumulo ang luha ni Damian. Ni minsan ay hindi niya inisip na ang sariling anak ang magpapaalala sa kanya ng kanyang mga pagkukulang. Kung ganoon, Aling Marites, sabi ni Damian matapos ang mahabang katahimikan, sabihin mo sa akin ang lahat. Wala kang itatago. Gusto kong malaman kung ano pa ang hindi ko nalalaman tungkol sa aking ama. Kung totoo ngang may iniwan siyang aral at pamana, nais kong ako mismo ang magsalinyon sa aking mga anak. Tumango si Aling Marites, bagamat halatang mabigat ang kanyang loob. Handa na po kayong marinig ang lahat? Handa na, matatag na sagot ni Damian, kahit na nanginginig ang kanyang tinig. Sa gabing iyon, nagsimulang magbukas si Aling Marites ng mga sikreto. Mga sikreto na hindi lang basta tungkol sa nakaraan ng kanyang ama, kundi pati na rin sa mga sakripisyong kinailangan niyang gawin upang mapanatiling buo ang pangalan ng kanilang pamilya. At habang unti-unti itong inilalahad, ramdam ni Damian na ang kanyang mundo ay tuluyang nagbabago at ang ugnayan niya sa kanyang mga anak ay magsisimula ng magkaroon ng bagong anyo. Hindi na nakapagsalita agad si Damian matapos marinig ang mga sinabi ni Aling Marites. Ang kanyang isipan ay parang binayo ng alon ng mga alaala at pagsisisi. Ang mga anak niya, ang kambal, ay nakatingin lamang sa kanya, naghihintay ng kasagutan. Ngunit paano siya sasagot kung siya mismo'y hindi alam ang buong katotohanan tungkol sa kanyang ama? Papa, mahinang tinig ni Sofia, sabay hawak sa kamay ng kanyang ama. Totoo po ba lahat ng sinabi ni Yaya? Totoo po bang may mga bagay na hindi mo alam tungkol kay Lolo? Napalunok si Damian at tumingin sa kanyang anak. Anak, hindi ko alam. Sa totoo lang, marami akong hindi naiintindihan. Ang pagkakaalam ko lang, iniwan ni Lolo ang lahat ng ito. Ang mansyon, ang negosyo, ang pangalan. Pero kung may mga aral siyang ipinasa kay Yaya na hindi niya naipasa sa akin, hindi ko alam kung bakit. Napatigil si Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at lungkot. Pero Papa, bakit parang mas alam ni Yaya ang tungkol kay Lolo kaysa sayo? Hindi ba't ikaw ang anak niya? Anak, siguro dahil palagi akong abala nun. Sagot ni Damian, halos pabulong. Siguro hindi ko nabigyang pansin ang mga bagay na iyon. At ngayon heto ako, nahuhuli sa mga dapat kong nalaman na. Samantala, si Samuel ay nakaupo lamang sa gilid. Hawak-hawak ang isang lumang sulat mula sa kahon ni Aling Marites. Pinagmasdan niya ito at maya-maya ay nagsalita. Papa, kung hindi mo alam ang lahat ng ito, paano kami makakatiyak na kaya mong turuan kami ng tama? Tumama ang tanong na iyon sa puso ni Damian na parang sibat. Ramdam niya ang bigat ng pagdududa ng kanyang anak. Samuel, anak, kahit na marami akong hindi alam, gagawin ko ang lahat para matutunan at maituro sa inyo. Hindi ako perpektong ama, pero kayo ang dahilan kung bakit handa akong magbago. Ngunit hindi agad bumigay si Samuel. Bakit noon hindi mo ginawa? Lagi ka na lang nasa ibang bansa. Lagi kang wala. Tumulo ang luha ni Damian. Alam ko anak, at alam kong hindi sapat ang mga paliwanag ko para mawala ang sakit na naramdaman ninyo. Pero sana bigyan ninyo ako ng pagkakataon. Ngayon ko lang nakita kung gaano ako nagkulang. Si Sofia, bagamat naiiyak na rin, ay yumakap kay Damian. Papa, mahal ka pa rin naman namin. Pero natatakot kami. Paano kung bukas aalis ka na naman? Paano kung iwan mo ulit kami? Niyakap sila ni Damian ng mahigpit. Hindi anak, hindi ko na kayo iiwan. Nangako ako sa sarili ko ngayong gabi. Dito na ako. Kahit mahirap, kahit marami akong kailangan ayusin,
Hindi ko nahahayaang maramdaman ninyo na mag-isa kayo. Ngunit ramdam niyang hindi pa rin buo ang tiwala ng kambal. At doon niya napagtanto, hindi sapat ang salita. Kailangan niyang patunayan ang lahat ng iyon sa pamamagitan ng gawa. Muling nagsalita si Aling Marites. Sir Damian, huwag kayong magtaka kung nagdududa ang mga bata. Bata pa sila, pero matatalino. Nararamdaman nila kung sino ang tunay na kasama nila at kung sino ang palaging wala. Tumango si Damian. Alam ko, at hindi ako galit sa kanila dahil doon. Galit ako sa sarili ko dahil pinabayaan kong mangyari ito. Huminga siya ng malalim, saka tumingin sa kambal. Kung sakaling hindi ko maibigay ang lahat ng sagot ngayon, pwede ba natulungan ninyo akong hanapin ito? Sama-sama nating alamin ang tungkol kay Lolo, ang mga iniwan niyang aral, at ang mga dapat nating ipagpatuloy. Sandaling nagkatinginan ang kambal. Si Sofia ay ngumiti ng bahagya, ngunit si Samuel ay nanatiling seryoso. Sige Papa, pero kailangan mong patunayan na hindi ka lang magsasalita. Kailangan mong ipakita. Napangiti si Damian, bagamat may halong lungkot. Oo anak, ipapaalala ko sa inyong araw-araw na kaya kong maging ama na karapat-dapat sa inyo. Maya-maya, tumayo si Samuel at lumapit kay Aling Marites. Yaya, pwede niyo pa rin kaming turuan, di ba? Kasi minsan, hindi pa rin kami sigurado kay Papa. Nanahimik ang lahat. Sa sagot na iyon, lalo pang naramdaman ni Damian ang lalim ng distansya sa pagitan nila ng kanyang anak. Ngunit imbes na magalit, pinili niyang tanggapin. Samuel, mahinahong wika niya. Hindi kita masisisi kung mas nagtitiwala ka kay Yaya. Pero hahayaan mo ba akong makasama kayo? Hindi ko siya aalisin. Pero Sama, bigyan mo rin ako ng pagkakataong mapatunayan ang sarili ko. Saglit na nag-isip ang bata bago tumango. Sige Papa, basta huwag ka na ulit mawawala. Nagsimulang lumawad ang bigat sa dibdib ni Damian. Bagamat alam niyang hindi ganoon kadali ang pagbabalik ng tiwala, may pag-asa pa. At ang pagdududa ng kanyang mga anak, yun ang magsisilbing paalala sa kanya na hindi na siya dapat bumalik sa dati niyang gawi. Habang yakap ang kambal, tumingin siya kay Aling Marites. Salamat. Alam kong marami akong pagkukulang at kahit hindi ko agad matanggap kanina, nauunawaan ko na. Hindi kita ituturing na kalaban, kundi katuwang. Ngumiti si Aling Marites, bagamat may luha sa mga mata. Sir Damian, ito lang ang gusto kong mangyari, na makita kayong muli na nagkakaisa bilang pamilya. Kung handa na kayong pakinggan ang lahat, marami pa kayong matutuklasan tungkol sa inyong ama at sa inyong sarili. Sa gabing iyon, habang unti-unting humuhupa ang tensyon, ramdam ni Damian na nagsisimula na ang pagbabago. Ngunit alam din niya na ang pagdududa ng kanyang mga anak ay hindi agad mawawala. At iyon ang tunay na pagsubok na kailangan niyang pagdaanan. Kinabukasan, matapos ang gabing puno ng revelasyon at emosyon, nanatiling mabigat ang pakiramdam sa loob ng mansyon. Sa halip na maging magaan ang umaga, ramdam ni Damian na mas lumaki ang distansya sa pagitan niya at ng kanyang kambal. Nasa hapag sila para sa almusal, ngunit halatang hindi komportable ang lahat. Si Sofia ay tahimik na kumakain habang paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanyang ama. Si Samuel naman ay halos hindi tumitingin, mas abala sa paglalaro ng tinapay sa plato kaysa sa pagkain nito. Mga anak, mahinang wika ni Damian habang sinusubukang buksan ang usapan. Kamusta ang tulog ninyo kagabi? Okay lang po Papa, sagot ni Sofia. Ngunit walang ngiti sa kanyang labi. Tipid namang sagot ni Samuel. Hindi man lang tumitingin. Napatingin si Damian kay Aling Marites na nakatayo sa gilid at pinagmamasdan ng eksena. Nagkatinginan sila sandali at para bang sinasabi ng mga mata ng matanda na kailangan niyang maging matiyaga. Ngunit sa loob-loob ni Damian, mas lalong tumindi ang pakiramdam na unti-unti siyang nawawala ng lugar sa puso ng kanyang mga anak. Matapos ang almusal, nagtungo si Damian sa opisina ng mansyon upang muling ayusin ang mga papeles ng negosyo. Ngunit hindi siya mapakali. Ang bawat sandali, naririnig niya ang tawanan ng kambal kasama si Aling Marites mula sa labas ng bintana.
Tila ba mas masaya ang kanyang mga anak kapag wala siya? Ganito ba talaga kalayo ang loob nila sa akin? Tanong niya sa sarili. Nakatitig sa larawan ng kanyang yumaong ama na nakasabit sa dingding. Habang pinagmamasdan niya ang larawan, bumalik sa kanyang alaala ang mga panahong siya'y bata pa. Naalala niya ang hibit ng kanyang ama at ang paulit-ulit nitong paalala. Damian, hindi sapat ang pera. Pahalagahan mo ang oras at ang tiwala ng pamilya. Ngunit sa kanyang pagnanais na maging matagumpay, tila baga binaliwala niya ang mga salitang iyon. Pagdating ng hapon, nagpasya siyang lumabas muna ng bahay at magpalamig ng ulo. Pumunta siya sa kanyang kotse at nagmaneho palayo. Hindi man lang nagpaalam sa kambal. Sa kanyang pagmamaneho, dumaan siya sa mga kalsadang dati dinaraanan nila ng kanyang ama noong bata pa siya. Ang bawat kanto at gusali ay nagpaalala sa kanya ng mga simpleng araw na dati ay hindi niya pinapansin. Habang nag-iisa, naisip niya, siguro kailangan ko ring lumayo sandali. Baka mas makabuti ito kaysa pilitin ang mga bata na tanggapin ako agad. Kailangan kong isipin kung paano ko mababawi ang mananawala. Sa mga sumunod na linggo, mas pinili niyang ituon ang atensyon sa kanyang negosyo. Palagi siyang umaalis tuwing umaga at umuuwi ng gabi na para bang bumalik siya sa dati niyang gawi. Ngunit iba na ang pakiramdam ngayon. Alam niyang sa bawat araw na lumilipas, mas lumalayo ang loob ng kanyang mga anak. Samantala, sa mansyon, mas lalo namang napalapit ang kambal kay Aling Marites. Siya ang gumagabay sa kanila sa mga aral, tumutulong sa kanilang mga aralin, at kasama nila sa mga simpleng bagay, pagluluto, paglalaro at pagdarasal bago matulog. Sa murang edad, natutunan nilang magtanong ng mga bagay na hindi nila maitanong sa kanilang ama. Yaya, tanong ni Sofia, minsang nag-aaral sila. Bakit kaya parang hindi kami mahal ni Papa? Bakit lagi siyang wala? Napaluha si Aling Marites, ngunit agad itong itinago sa pamamagitan ng ngiti. Mahal kayo ng Papa ninyo, Iha. Hindi lang niya alam kung paano ipakita. Hindi lahat ng tao marunong magpakita ng damdamin. Pero hindi ibig sabihin na wala siyang nararamdaman. Ngunit hindi pa rin nakumbinsi si Sofia. Pero mas masaya kami kapag kasama ka, Yaya. Sa gilid naman, tahimik lang si Samuel. Ngunit alam ni Aling Marites na mas malalim ang sugat sa puso ng bata kaysa sa kanyang kapatid. Lumaganap din sa mga tauhan ng mansyon ang bulong-bulungan. Habang naglilinis si Liza sa sala, napabulong siya kay Mang Rodel. Parang iba na si Sir Damian. Ang layo niya sa mga bata. Para bang hindi na niya alam kung paano mabing ama. Matagal na kasing wala, sagot ni Mang Rodel. Siguro nahihirapan na ring ibalik ang dati. Pero sana makahanap siya ng paraan bago pa tuluyang lumayo ang mga anak niya. Ang mga bulungang iyon ay umabot din sa tainga ni Damian nang minsang dumaan siya sa hallway. Napahinto siya at napaisip. Hindi niya alam kung magagalit ba siya o masasaktan. Ngunit sa huli, tinanggap niya ang katotohanan maski ang mga tauhan niya ay nawawala na ng tiwala sa kanya bilang ama. Isang gabi, nakaupo si Damian sa kanyang opisina, pagod mula sa sunod-sunod na meetings. Dumating si Samuel, bitbit ang isang aklat. Tumayo agad si Damian, natuwa na lumapit ang anak. Anak, gusto mo bang tulungan kita sa homework mo? Tanong niya, puno ng pag-asa. Ngunit malamag na sagot ni Samuel. Hindi na po, Papa. Tinuruan na ako ni Yaya. Mas naiintindihan ko kapag siya ang nagtuturo. Tumigil si Damian, tila tinamaan ng palaso sa dibdib. Hindi na siya nakapagsalita. Umiling lang si Samuel at umalis, iniwan siyang mag-isa sa silid. Nang gabing iyon, napahawak si Damian sa kanyang muka at napahagulhol. Diyos ko, paano ko na ibalik ang oras? Paano ko mapapalapit muli sa kanila? Ngunit sa kabila ng sakit, unti-unti ring nagsisilang ng bagong pag-asa sa puso niya. Alam niyang hindi siya pwedeng sumuko. Ngunit bago niya muling makuha ang loob ng kanyang mga anak, kailangan muna niyang makilala ang sarili
at ang nafaraan ng kanyang pamilya. Kailangan niyang alamin ang buong katotohanan tungkol sa kanyang ama, ang mga lihim na iniwan nito at ang mga aral na ipinapasa ngayon ni Aling Marites. Sa kabila ng paglalayo, may liwanag na nagsisimulang bumukas sa kanyang isipan. Hindi pa huli ang lahat, ngunit malinaw sa kanya na mas magiging mahirap ang laban na ito kaysa sa anumang negosyong kanyang hinarap. Ang puso ng kanyang mga anak ang pinakamahalagang yaman na kailangan niyang muling makuha. Lumipas ang ilang araw na puno ng katahimikan sa mansyon. Kahit pa naroroon si Damian, ramdam niyang para pa rin siyang isang bisita sa sariling tahanan. Ang kambal ay mas madalas kasama si Aling Marites. At ang mga tauhan ay nagiging mailap sa kanya. Hindi niya maitatanggi. Siya mismo ang nagtataboy sa kanyang pamilya sa tuwing inuuna niya ang negosyo. Ngunit ngayon, matapos makita ang mga lumang sulat at larawan ng kanyang ama, tumibay ang kanyang pasya. Kailangan niyang magsaliksik. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang opisina, pinagmamasdan ang lumang larawan ng kanyang ama. Muling sumagi sa isip niya ang mga salitang narinig mula kay Aling Marites. Ang inyong ama ay may iniwang aral na hindi kayang tumbasan ng pera. Bakit hindi ko ito alam? Bakit parang ako lang ang estranghero sa pamilya ko? Bulong niya sa sarili. Nagpa siyang umalis ng Maynila kinabukasan. Ngunit hindi niya sinabi kanino man, ni sa kambal, ni kay Aling Marites. Nais niyang siya mismo ang makaalam ng lahat, nang walang ibang nakikialam. Kinabukasan, maagang gumayak si Damian. Sinuot niya ang isang simpleng polo at pantalon, malayo sa nakasanayan niyang mamahaling suit. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho patungong probinsya kung saan nagsimula ang kanyang ama. Habang bumabaybay siya sa mahahabang kalsada, bumalik sa alaala niya ang mga kwento noon ng kanyang ama, ang tungkol sa bukirin, sa hirap at pawis bago pa man siya yumaman. Ngunit noon, hindi niya binigyang pansin. Akala niya mga kwento lang iyon ng kahapon na walang halaga sa kasalukuyan. Pagdating niya sa baryo, sinalubog siya ng malamig na simoy ng hangin at tanawin ng malalawak na bukirin. Simple ang pamumuhay ng mga tao roon, mga batang naglalaro sa kalsada, mga magsasakang may dalang araro, at mga matatandang nakaupo sa harap ng mga kubo. Lumapit siya sa isang matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Magandang umaga po. Ako po si Damian, anak ni Don Ernesto. Kilala niyo po ba siya? Agad na napatigil ang matanda at napatingin sa kanya. Ikaw ba ang anak ni Ernesto? Aba, ikaw na nga ba yon? Malaki na palang inabot ng buhay mo. Napalunok si Damian. Totoo po ba na dati mahirap lang si Papa? Tumango ang matanda. Oo anak, si Ernesto, bago siya naging kilalang negosyante, isa lang siyang simpleng mansasaka. Kasama naming nagbungkal ng lupa, kasama naming naghirap. Pero ang kaibahan niya, hindi siya nagdamot ng tulong. Kahit noong nagsimula siyang umasenso, hindi niya kami nakalimutan. Lagi niyang sinasabi, hindi ko makakalimutan ang pawis at hirap ng mga kasama ko. Parang binayo ang puso ni Damian. Hindi niya kailanman narinig mula sa ama ang mga salitang iyon. At ngayon, mula sa ibang tao pa niyang nalaman ang tunay na pinagmulan ng kanyang yaman. Habang nag-iikot, nakatagpo siya ng isang matandang babae na nakilala niyang kapitbahay noon ng kanyang ama. Inalok siya nito ng tsaa at nagkwento. Alam mo, iho, ang tatay mo maraming tinulungan dito. Kapag may batang walang tuition, siya ang nagbabayad. Kapag may nagkasakit, siya ang unang nagbibigay ng pera, panggamot. Kaya hindi lang kayamanan ang iniwan niya, kundi pangalan na may respeto. Ngunit bakit po hindi niya masyadong kinuwento sa akin ang lahat ng ito? Tanong ni Damian, puno ng panghihinayang. Dahil siguro anak, abala ka. Palagi kang nasa lungsod, palagi mong inuuna ang negosyo. Maraming beses siyang nagsubok na lapitan ka, pero hindi ka nakikinig. Kaya ipinagbilin niya kay Marites na ituro sa mga apo niya ang mga bagay na baka hindi mo maipasa.
Napatungo si Damian, halos maiyak. Nagkulang ako sa ama ko at lalo na sa mga anak ko. Lumipas ang mga araw na siya'y nananatili sa probinsya. Pinuntahan niya ang mga lugar kung saan nagtrabaho ang kanyang ama. Ang dating palengke kung saan ito nagtitinda, ang maliit na paaralan kung saan ito nag-aral, at ang lumang kapilya kung saan madalas itong magdasal. Bawat lugar ay tila sumisigaw ng kwento na noon ay hindi niya binigyang pansin. Doon niya tuluyang napagtanto, ang kanyang ama ay hindi lamang negosyanteng yumaman, kundi isang taong may pusong malasakit sa kapwa. At iyon ang bagay na hindi niya kailanman natutunan dahil mas pinili niyang abutin ang pera kaysa ang aral. Pagbalik niya sa mensyon nakalipas ang 1 linggo, bitbit niya ang mabigat na damdamin at mga dokumentong nakuha niya mula sa mga taga-baryo, mga lumang larawan, testimonya at sulat ng kanyang ama. Pagkakita sa kanya ng kambal, agad silang nagtanong, "Papa, saan ka po galing? Bakit hindi ka nagpaalam?" Tanong ni Sofia, halatang may tampo. Tumingin siya sa kanyang mga anak, saka dahan-dahang ngumiti. "Anak, pumunta ako kung saan nagsimula ang lahat. Gusto kong malaman ang totoo tungkol sa lolo ninyo." At ngayon, dala ko ang mga kwento niya, mga kwento na dapat ay matagal ko nang itinuro sa inyo. Lumapit si Samuel, may halong pagtataka. "Papa, ibig sabihin totoo lahat ng sinabi ni Yaya?" Tumango si Damian. "Oo anak, totoo lahat. At mula ngayon, ako mismo ang magtuturo sa inyo ng mga aral na iniwan ng lolo ninyo. Hindi ko nahahayaang ibang tao ang gumampan ng tungkulin ko bilang ama." Sa gabing iyon, unang beses na muling nagsama-sama ang pamilya sa sala. Nakaupo sa sahig habang pinapakinggan ang mga kwento ni Damian tungkol sa kanyang ama. Para bang unti-unting bumabalik ang init sa malamlam na tahanan. Ngunit batid ni Damian na simula pa lamang iyon ng mas malalim na laban. Ang muling pagbawi ng tiwala ng kanyang mga anak at ang pagpapatuloy ng pamana ng kanilang pamilya. Pagkaraan ng 1 linggong pananatili sa probinsya, bumalik si Damian sa mansyon na may mabigat ngunit determinadong puso. Habang bubabaybay ang sasakyan niya sa pamilyar na kalsada, hindi maiwasan ni Damian na mapaisip kung paano siya tatanggapin ng kanyang mga anak. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang naririnig ang boses ni Samuel. "Paano kami makakatiyak na kaya mong turuan kami ng tama?" At ang tinig ni Sofia, "Papa, natatakot kami. Paano kung bukas aalis ka na naman?" Nang pumasok siya sa tarangkahan ng mansyon, sinalubong siya ng mga gwardiya at tauhan, ngunit iba ang kanilang mga tingin. Tila may paggalang pa rin, ngunit may halong pagtataka. Alam nilang umalis siya nang hindi nagpapaalam. At ngayon, nagbabalik siya dala-dala ang isang kahong puno ng mga larawan, sulat at alaala ng kanyang ama. Pagpasok niya sa loob, agad siyang huminga ng malalim. Ang dati malamlam na mansyon ay tila ganoon pa rin. Ngunit sa kanyang paningin, may bago na itong kahulugan. Hindi na ito basta gusali ng yaman at kapangyarihan. Ito'y tahanan kailangan niyang buhayin muli. Tinipon niya ang kambal at si Aling Marites sa sala. Tahimik silang naupo. Ang mga bata ay halatang may halong kaba at kuryosidad. Si Damian ang unang nagsalita. "Mga anak," panimula niya, sabay inilapag ang kahon sa mesa. "Pumunta ako sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Doon ko nalaman ang mga bagay na hindi po alam tungkol sa inyong lolo. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang lahat ng iyon." Nagkatinginan sina Sofia at Samuel bago tumingin kay Aling Marites na tila naghihintay ng kumpirmasyon. Tumango lamang ang matanda at ninitian sila, senyales na makikinig sila. Isa-isang inilabas ni Damian ang mga lumang larawan. Larawan ng kanilang lolo na may kasamang mga magsasaka, mga trabahador at mga bata sa baryo. "Mga anak, ang lolo ninyo ay hindi ipinanganak na mayaman. Siya ay isang simpleng manggagawa at sa kanyang sipag at malasakit, nakamit niya ang lahat ng ito." "Talaga, Papa?" tanong ni Sofia, nakangiti ng bahagya.
Akala ko po palagi siyang mayaman. Hindi anak, nagsimula siya sa wala. Pero ang mas mahalaga, hindi siya nakalimot sa kanyang pinagmulan. Palagi niyang inaalala ang mga taong kasama niyang naghirap. Kinuha naman ni Samuel ang isang lumang sulat mula sa kahon. Binasa niya ng malakas. Huwag mong kalimutan, Damian. Ang pinakamahalaga ay hindi ang yaman, kundi ang pangalan na iniwan mong may danggal. Ang respeto ng tao ay higit sa anumang salapi na patingin siya sa kanyang ama. Papa, bakit hindi mo ito alam noon? Halos hindi mo katingin si Damien sa mata ng anak. Anak, dahil hindi ako nakinig, mas inuna ko ang negosyo at ang tagumpay kaysa sa mga aral ni Lolo. At yun ang pinakamalaking pagkakamali ko. Tahimik na napayuko si Samuel, ngunit ramdam ni Damien na kahit paano, nagsisimula ng bumukas ang puso ng kanyang anak. Humingi si Damien ng tawad. Mga anak, patawarin ninyo ako. Alam kong maraming taon ang nawala at hindi ko na maibabalik. Pero mula ngayon, ako mismo ang magtuturo sa inyo. Hindi ko nahahayaang ibang tao ang gumawa ng tungkulin ko bilang ama. Lumapit si Sofia at niyakap ang kanyang ama. Papa, hindi pa naman huli. Pwede pa tayong magsimula ulit. Si Samuel ay hindi agad lumapit, ngunit sa huli, tahimik siyang tumayo at dahan-dahang niyakap ang ama. Sige, Papa, pero sana hindi na ito pangako lang. Sana gawin mo talaga. Naluha si Damian. Oo anak, ipinapangako ko, hindi na salita lang. Kinagabihan, muling nagtipon ang pamilya sa sala. Sa halip na kumain ng magkakahiwalay, pinili nilang magsama-sama sa iisang lamesa. Habang kumakain, nagsimula si Damian na magkwento ng mga natutunan niya sa baryo. Alam niyo ba, mga anak, may isang pagkakataon na kahit wala pang pera si Lolo, nagbigay siya ng tulong sa isang batang may sakit. Sabi niya, kahit hindi ka mayaman, pwede ka pa ring magbigay ng malasakit. Napaawang ang bibig ni Sofia. Papa, ang bait pala ni Lolo. Gusto ko rin pong maging katulad niya. Anak, pwede mong maging inspirasyon ang kanyang ginawa. Pero higit sa lahat, tandaan mo, huwag mong kalilimutan kung saan ka nanggaling. Nakinig si Samuel ng mabuti. Bagamat hindi siya nagsasalita, nakikita ni Damien sa mga mata ng anak na unti-unti itong naaantig. Pagkatapos ng hapunan, lumapit si Damien kay Aling Marites. Marites, salamat. Kung hindi mo pinanatili ang mga alaala at aral ni Papa, baka tuluyan na akong nakalimot. Hindi ko alam kung paano ka pa sasalamatan. Ngumiti si Aling Marites, bagamat may luha sa mga mata. Sir, wala pong anuman. Ginawa ko lang ang ipinangako ko sa inyong ama. At masaya akong makita na nagsisimula na kayong bumalik sa inyong pamilya. Hindi lang iyon, Marites, sagot ni Damien. Nais kong mula ngayon, tulungan mo akong maituro sa mga bata ang lahat ng aral na iniwan ni Papa. Hindi ko nahahayaang ako lang o ikaw lang. Dapat sama-sama tayo. Tumango si Aling Marites. Kung ganon, magiging mas maganda ang kinabukasan nila. At sigurado akong matutuwa ang inyong ama kung nasaan man siya ngayon. Habang natutulog na ang kambal, nakaupo si Damian sa tabi ng kanilang kama. Pinagmamasdan niya ang kanilang mga inosenteng mukha. Sa unang pagkakataong matapos ang matagal na panahon, nafaramdam siya ng kapayapaan. Sa kanyang isipan, nagpasya siya. Hindi ko nahahayaang maging estranghero sa buhay ng aking mga anak. Ang yaman ay darating at mawawala, pero ang pagmamahal at aral, iyan ang tunay na pamana na iiwan ko. At sa gabing iyon, nagsimula ang isang bagong kabanata sa kanilang buhay, isang pagbabalik na hindi lamang pisikal, kundi pagbabalik ng isang amang handa ng muling buuin ang kanyang pamilya. Makalipas ang ilang linggo mula nang ibahagi ni Damien sa kanyang mga anak ang mga aral na natutunan niya mula sa probinsya, nagsimula siyang muling makaramdam ng pag-asa. Unti-unting bumabalik ang tiwala ng kambal at nagkaroon na sila ng mga simpleng bonding, pagkain ng sabay-sabay, pagtuturo niya ng ilang aralin sa paaralan at pakikinig ng mga kwento bago matulog. Ngunit habang unti-unting nagiging ayos ang kanyang buhay pamilya, isang matinding pagsubok ang biglang dumating sa kanyang negosyo.
Isang umaga, habang nasa opisina ng kanyang kumpanya, biglang pumasok si Clara, ang kanyang sekretarya, dala ang makapal na folder. Sir Damian, kailangan niyo po itong makita agad. Malaki po ang problema. Agad niyang kinuha ang mga dokumento. Nang silipin niya ang mga numero, nanlaki ang kanyang mga mata. Ano ito? Bakit biglang bumagsak ang stock value natin? Sir, sagot ni Clara, halatang nanginginig. Lumalabas pong may impormasyon na ibinibigay sa kalaban. Parang may nagtataksil sa loob ng kumpanya. Parang pinagsakan ng mundo si Damian. Hindi ito basta simpleng problema. Ito'y banta sa buong imperyo na itinayo niya sa loob ng maraming taon. Kinagabihan, tahimik siyang nakaupo sa hapagkainan kasama ang kambal. Hindi siya makakain. Napansin ito ni Sofia. Papa, may problema to ba? Tanong niya habang marahang hinahawakan ang kamay ng ama. Ngumiti si Damian, ngunit halatang pilit. Wala anak, pagod lang si Papa. Hindi po totoo yun, singit ni Samuel. Nakatitig ng diretsyo. Kilala ka na namin. May iniisip ka na naman na hindi mo sinasabi. Napabuntong hininga si Damian. Ayaw niya ilahad ang lahat ng problema upang hindi mabahala ang kanyang mga anak. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang tama si Samuel. Kailangan niyang matutong maging bukas. Kinabukasan, tinipon ni Damian ang kanyang board of directors. Puno ng tensyon ang loob ng conference room. Isa-isa nilang inilatag ang mga reklamo ng mga investors at shareholders. Damian, kung hindi mo agad maaayos ito, mawawala ang tiwala ng buong merkado sa kumpanya mo. Ani Mr. Villanueva, isa sa mga board members. May ideya ka ba kung sino ang traidor? Tanong ng isa pa. Napatitig si Damian sa mga papel sa kanyang harap. Hindi ko pa alam, pero isa lang ang sigurado. May nagtataksil at gagawin ko ang lahat para malaman kung sino. Pag-uwi niya sa mansion, sinalubong siya ni Aling Marites. Sir, halata po sa mukha ninyo. Malaki ang problema, hindi ba? Marites, sagot ni Damian, lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng pinamana ng ama ko, parang mawawala na lang dahil sa isang traidor. Hindi ko alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Sir, baka ito na ang panahon para matuto kayong hindi lang umasa sa pera at kapangyarihan. Pakinggan ninyo ang mga tao sa paligid nyo. Baka nandoon ang kasagutan. Napatitig si Damian kay Aling Marites. Minsan, naiisip niya na mas malinaw pa sa matanda ang mga bagay kaysa sa kanya mismo. Sa sumunod na linggo, mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Lumabas sa media ang balitang bumabagsak ang kumpanya ni Damian. May mga artikulo tungkol sa maling pamamalakad at may tsismis pa na malapit ng mabangkarote ang kanilang negosyo. Ang mga larawan ng kanyang pamilya ay naislash sa mga dyaryo at social media na parang nilalaro ang kanilang reputasyon. Isang gabi, habang nakaupo si Damian sa kanyang opisina sa mansyon, lumapit si Samuel. Papa, bakit po kayo umiiyak? Tanong ng bata, dala-dala ang kanyang laruan. Agad niyang pinunasan ng luha. Wala, anak. Pero salamat kasi nandito ka. Papa, kung may problema ka, huwag mong itago. Kung may traidor, hanapin mo. Ganoon din naman ang sinasabi ni Yaya na hindi ka dapat sumusuko kahit gaano kahirap. Napangiti si Damian bagamat masakit. Salamat anak. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ang mga sinabi mo. Kinabukasan, nagdesisyon siyang magsimula ng masusing imbestigasyon sa loob ng kumpanya. Hindi na siya umasa lang sa mga abogado o auditor. Siya mismo ang tumingin sa mga papeles, sa mga transaksyon at sa mga taong may access sa mga sensitibong impormasyon. Ngunit habang patuloy ang pagsisiyasat, lalong lumalala ang kanyang sitwasyon. Ang mga kalaban ay nagiging agresibo, naglalabas ng mas maraming paninira. Unti-unti na ring nag-aalangan ang board of directors kung kaya pa ba siyang pagkatiwalaan. Isang gabi, tinipon niya ang kambal at si Aling Marites sa sala. Mga anak, Marites, kailangan kong maging tapat sa inyo. Malaking pagsubok ang pinagdadaanan ng kumpanya natin ngayon. May traidor sa loob at delikado ang lahat ng pinaghirapan natin. Pero hindi ako susuko. Gagawin ko ang lahat para mailigtas ito.
Mahigpit na yumakap si Sofia sa kanyang ama. Papa, hindi ka nag-iisa. Nandito kami. Si Samuel naman ay tumango. Oo, Papa, hindi kami mawawala. At doon muling nakaramdam si Damian ng lakas. Hindi pa tapos ang laban. At kahit gaano kabigat ang problema sa negosyo, alam niyang may sandigan siya, ang kanyang pamilya. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang malapit nang lumabas ang katotohanan kung sino ang traidor na bumabagsak sa kanyang kumpanya. At kapag iyon ay kanyang nalaman, hindi lamang negosyo ang kanyang ililigtas, kundi pati ang dangal ng kanilang pamilya. Habang masusing nag-iimbestiga si Damian sa traidor na nasa loob ng kanyang kumpanya, mas lalo namang lumala ang sitwasyon sa labas. Isang umaga, paglabas niya ng mansion, sinalubong siya ng mga paparazzi at reporter. Nagsisigawan ang mga ito, nagtatanong ng mga mapanirang tanong. Sir Damian, totoo po bang nalulugi na ang kumpanya ninyo? Sir, may nagsasabing ginagamit ninyo ang pondo ng kumpanya para sa personal na luho. Paano po ninyo ipaliliwanag na pati ang inyong pamilya ay nadadamay na sa iskandalo? Nabalot ng kaba at galit ang dibdib ni Damian. Hindi siya sanay na siya ang tinitira ng media. Noon, siya ang hinahangaang negosyante. Ngayon, sina ang tampulan ng paninira. Pinasakay niya agad ang sarili sa kotse at nagpaalis ng walang imik. Ngunit alam niyang hindi niya kayang ipikit ang mga mata sa nangyayari. Pagbalik niya sa opisina, naroon na ang mga headlines sa mga dyaryo at balita sa TV. Imperyo ni Damian, nalulugi na, mga empleyado, nagrereklamo sa pamamalakad. Pamilya ng bilyonaryo nadadamay sa kanyang pagbagsak. Pinagpawisan ng malamig si Damian habang binabasa ang lahat. Hindi lamang negosyo niya ang sinisira, pati ang pangalan ng kanyang pamilya. Kinagabihan, habang nagdi-dinner sa mansion, hindi nakatiis si Sofia. Papa, bakit po nasa TV ang pangalan natin? Bakit po sinasabi nila na masama ka? Napayuko si Damian, hindi agad nakasagot. Anak, hindi lahat ng sinasabi ng media ay totoo. May mga taong gustong pabagsakin ako at gagawin nila ang lahat para siraan ang pangalan ko. Pero Papa, singit ni Samuel, paano kung maniwala ang lahat? Paano kung pati mga kaklase namin bukas ay pagtawanan kami? Naluha si Damian. Ito ang pinakakinatatakutan niya. Hindi lamang ang pagkawala ng kanyang negosyo, kundi pati ang pagkawala ng tiwala at dangal ng kanyang pamilya. Samantala, sa loob ng kumpanya, mas lumalala ang sitwasyon. Ang mga empleyado ay nagsisimula ng mawalan ng kumpiyansa sa kanya. May ilan nang nagrereklamo na hindi sila natatanggap ng sahod sa tamang oras. Ang ilan ay lumilipat na sa mga kakompetensya. Isang hapon, pinatawag ng board of directors si Damian para sa emergency meeting. Damian, pungad ng isa. Hindi na ito biro. Lahat ng investors ay umaalis na. Kung hindi ka makakapagbigay ng matibay na plano, baka mapilitan kaming tanggaling ka bilang CEO. Napatitig si Damian sa kanila. Hindi ako susuko. Alam kong may traidor dito. Kapag nalaman ko kung sino, titigil din ang lahat ng ito. Pero kailangan ko ng oras. Umiling ang isa pang board member. Oras ang wala ka na, Damian. At habang nag-aaksaya ka ng panahon, tuluyan nang bumabagsak ang pangalan ng kumpanya. Habang lumalala ang sitwasyon, may mas matindi pang dago. Isang dating empleyado na tinanggal ni Damian dahil sa anomalya, ang biglang lumabas sa media. Ipinahayag nito na si Damian umano ay kurakot at ginagamit ang pera ng kumpanya para sa sariling luho. Si Damian, sabi ng dating empleyado sa isang TV interview, lahat ng kayamanan niya ay hindi malinis. Galing yan sa mga pinagsamantalahan niyang empleyado at proyekto. Umugong ang balitang iyon sa buong bansa. Mas lalo pang lumala ang pananaw ng publiko sa kanya. Pag-uwi niya sa mansyon, sinalubong siya ng luha ni Sofia. Papa, totoo po ba yun? Na masama ka? Agad siyang napaluhod sa harap ng anak. Hindi anak, hindi totoo yun. Lahat ng ginagawa ko, ginawa ko para sa inyo. May mga taong gustong sirain ang pangalan natin, pero sana maniwala tayo sa akin. Ngunit hindi lahat ng tao sa paligid niya ay nanatiling kampante. Pati ang ilan sa kanyang mga tauhan sa mansyon ay nag-uumpisang magduda.
narinig niya ang dalawang kasambahay na nagbubulungan. Baka totoo nga yung sinasabi nila sa TV. E paano kung tuluyan siyang bumagsak? Ano na lang mangyayari sa atin dito sa mansion? Halos hindi makapaniwala si Damian. Maging ang mga taong matagal nang naninilbihan sa kanya ay nagsisimula ng magduda. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang opisina, pumasok si Aling Marites. "Sir, nakikita ko kung gaano kabigat ang dinadala ninyo, pero tandaan nyo, ang laban na ito ay hindi lang sa negosyo. Ang tunay niyong laban ay ang paninira sa inyong pagkatao." "Aling Marites," sagot ni Damian, "parang lahat ng tao ay lumalayo sa akin. Pati mga taong pinagkatiwalaan ko, nagdududa na. Hindi ko alam kung saan magsisimula." "Huwag kayong susuko, sir. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang tiwala ng inyong mga anak. Kapag nawala iyon, wala nang saysay ang lahat ng laban ninyo." Napalunok si Damian at tumango. "Tama ka, hindi ko hahayaang mawala sila sa akin." Ngunit sa kabila ng kanyang determinasyon, ramdam niya ang pagod at panghihina. Habang tumatagal, mas lalo pang bumibigat ang laban. Ang mga kalaban sa negosyo ay tila ba walang tigil sa pagsira sa kanya. At ang media ay parang gutom na gutom sa bawat negatibong kwento. Sa kanyang isip, isang tanong ang paulit-ulit na sumasagi. Hanggang saan ko kakayanin ang paninirang ito? At hanggang kailan magtitiwala sa akin ang aking pamilya? At doon, tuluyan niyang napagtanto. Ang laban na kanyang kinakaharap ay hindi lamang laban para sa negosyo. Ito ay laban para sa kanyang dangal, pangalan at higit sa lahat, para sa kanyang mga anak, na siyang tunay na dahilan ng kanyang pagsisikap. Mabigat ang gabi, matapos ang mga linggong halos lamunin si Damian ng paninira. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang sugat sa kanyang loob. Ngunit, sa kabila ng lahat, hindi niya inaasahan ang mangyayari kinabukasan. Sa halip na mas lalong lumayo sa kanya ang kanyang pamilya, nagsimula silang lumapit, dahan-dahan ngunit totoo. Isang umaga, habang nagbubukas siya ng laptop sa kanyang opisina sa mansion, narinig niya ang mahinang katok. Paglingon niya, tumambad si Sofia, bit-bit ang ilang papel. "Papa?" wika niya. "Nagtanong-tanong po ako sa school. May mga estudyante ron na ang mga magulang ay nagtatrabaho sa kumpanya ninyo. Sabi nila, takot silang mawalan ng trabaho. Kaya naisip ko, baka pwedeng gumawa tayo ng paraan para hindi sila mawalan ng tiwala." Nabigla si Damian. "Anak, iniisip mo ang ganon? Hindi mo dapat problemahin yan." "Papa, hindi lang po ito tungkol sa negosyo. Tao ang nakasalalay dito. Kung gusto niyong ibalik ang tiwala ng mga empleyado, kailangan niyong ipakita na hindi lang pera ang iniisip ninyo." Parang boses ng kanyang ama ang narinig ni Damian sa anak. Nanikip ang kanyang dibdib, ngunit napangiti siya. "Salamat, Sofia. Mas matalino ka kaysa sa iniisip ko." Samantala, dumating si Samuel na may dalang makapal na libro tungkol sa engineering. "Papa, tiningnan ko po ang ilang project ninyo. Ang dami pong nasasayang na kuryente at material. Baka pwedeng baguhin ang sistema ng kumpanya para makatipid at maging mas maayos." Napataas ang kilay ni Damian. "Saan mo nakuha ang ideyang iyan?" "Sa klase po namin. Tinuro ng teacher ko kung paano makatipid sa enerhiya. Kung gagamitin natin yon, baka makita ng board of directors na may plano pa kayo para ayusin ang kumpanya." Hindi makapaniwala si Damian. Ang mga anak niya na minsan ay nagduda at lumayo sa kanya, sila ngayon ang nagbibigay ng mga ideya para iligtas ang kumpanya. Maya-maya, lumapit si Aling Marites. "Sir, matagal ko na pong iniisip ito. Hindi ba't palaging sinasabi ng inyong ama na dapat pahalagahan ang mga manggagawa? Kung gagawa po kayo ng pulong kasama ang mga empleyado, ipakita ninyo sa kanila na kayo mismo ang nakikinig. Baka bumalik ang tiwala nila." Tahimik si Damian, ngunit dama niya ang lumalalim na pangunawa. Hindi na siya nag-iisa. May kasama siya ngayon, ang kanyang mga anak at si Aling Marites na matagal nang gumagabay sa kanila. Kinagabihan, tinipon niya ang pamilya sa dining hall. "Mga anak, Marites," panimula niya, "hindi ko akalaing makakatulong kayo sa problemang ito. Pero napagtanto ko na kayo mismo ang sagot sa mga tanong ko. Hindi ko kaya mag-isa.
Kaya mula ngayon, gusto kong maging bukas sa inyo ang lahat. Ngumiti si Sofia. Papa, matagal na naming gusto iyon. Gusto naming maging parte ng buhay mo, hindi lang bilang mga anak, kundi bilang mga kasama mo. Tumango si Samuel. Oo, Papa, hindi lang po ito negosyo. Pamilya natin ang nakataya dito. At kahit bata pa kami, gusto naming tumulong. Naluha si Damian. Salamat mga anak. Hindi niyo alam kung gaano ninyo ako pinatatag gayon. Kinabukasan, pinatawag niya ang ilang managers ng kumpanya. Ngunit sa halip na sa opisina gawin ang meeting, inimbitahan niya sila sa mismong mansion. Laking gulat ng lahat nang makita nilang kasama ni Damian ang kanyang kambal at si Aling Marites. Mga kasama, panimula ni Damian, hindi ko itinatanggo na may malaking problema ang ating kumpanya. Pero hindi ko rin hahayaang tuluyan tayong mabuwal. Nandito ang aking pamilya at sila mismo ang nagpaalala sa akin kung bakit ko sinimulan ang lahat ng ito. Hindi lang pera ang ating puhunan, kundi tiwala. Nagulat ang mga managers. Noon, si Damian ay kilala bilang istrikto at malamig na boss. Ngunit ngayong araw, nakita nilang iba na siya. Isang amang handang makinig. Mula sa meeting na iyon, unti-unting nagkaroon ng pagbabago. Ang mga ideya ni Sofia tungkol sa pagpapahalaga sa empleyado ay ipinasa ni Damian bilang isang bagong programa. Scholarship para sa mga anak ng manggagawa at dagdag benepisyo para sa matatagal ng naglilingkod. Ang mungkahi naman ni Samuel tungkol sa pagtitipid sa enerhiya ay ipinatupad din. Naglagay sila ng bagong sistema na mas mura ngunit mas epektibo. Ang resulta, nabawasan ang gastos ng kumpanya at mas lalo pang gumaan ang operasyon. At si Aling Marites, siya ang naging inspirasyon sa bagong panuntunan ni Damian. Unahing ang tao bago ang tubo. Pagbalik ni Damian sa board meeting makalipas ang 2 linggo, ibang-iba na ang ihip ng hangin. Damian, ani Mr. Villanueva, napansin naming bumabalik ang tiwala ng mga empleyado at ang mga investors nagsisimula nang magpakita ng interes ulit. Paano mo nagawa ito? Mumiti si Damian. Hindi ako nag-isa. Tinulungan ako ng aking pamilya. Ang mga anak ko ang nagbigay ng ideya at natutunan ko mula sa kanila na ang negosyo ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa malasakit. Nagkaroon ng katahimikan bago nagsalita muli ang isa. Kung ganyan na ang liderato mo ngayon, Damian, naniniwala akong may pag-asa pa ang kumpanya. Kinagabihan, muling nagsalo-salo ang pamilya sa hapag. Ngunit iba na ang pakiramdam ngayon. Wala nang malamlam na katahimikan. Napalitan ito ng tawanan, ng mga kwento at ng pag-asa. Papa, sabi ni Sofia, huwag mong kakalimutan ang ipinangako mo, ha? Lagi kang paglalaan ng oras sa amin. Hindi ko na kayo iiwan, anak, sagot ni Damian. At hindi lang kayo basta anak para sa akin. Kayo ang katuwang ko sa lahat ng laban. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Damian na kahit gaano kabigat ang unos, kaya niyang lumaban basta't kasama niya ang kanyang pamilya. Sa kanilang pagtutulungan, unti-unti nang bumabalik hindi lamang ang tiwala ng kumpanya, kundi pati ang init ng tahanang matagal nang malamlam. Matapos ang ilang linggong pagtutulungan ng pamilya at unti-unting pagbabalik ng tiwala sa kumpanya, akala ni Damian ay tuluyan ng hupa ang unos. Ngunit isang gabi, habang nagre-repaso siya ng mga dokumento sa kanyang opisina, may natuklasan siyang hindi inaasahan. Isang kontratang nilagdaan sa ilalim ng pangalan ng kanyang kumpanya, ngunit hindi niya mismo inaprubahan. May pirma ito na kahawig ng sa kanya, ngunit alam niyang peke. Diyos ko, bulong niya sa sarili, ito na ang ebidensya. Hindi lang paninira mula sa labas, may taong malapit sa akin ang kumikilos laban sa akin. Pinatawag niya agad si Clara, ang kanyang sekretarya, at ipinakita ang dokumento. Nanginginig ang boses nito habang nagsalita. Sir, ilang beses ko na pong napapansin na may lumalabas na papeles na hindi ko mismong natatanggap mula sa inyo. Akala ko po ay dumadaan lang sa ibang channel. Napatitig si Damian. Clara, ibig mong sabihin,
May ibang tao na may access sa pirma ko? Tahimik si Clara bago dahan-dahang tumango. Oo po, sir. At sa palagay ko, nasa loob mismo ng executive team ang traidor. Kinabukasan, hindi na nag-aksaya ng oras si Damian. Tinipon niya ang mga piling opisyal sa isang pulong. Naroon ang board, kasama ang ilang trusted managers. Habang isa-isang inilalatag ang mga ulat, mahigpit ang kanyang titig sa bawat isa. May mga dokumentong lumabas na may peking pirma ko, wika niya. At hindi ito magagawa ng isang simpleng empleyado lang. Isa sa inyo ang traidor. Nagkagulo ang silid. May nagtatanggol, may nagtuturo ng daliri at may nananahimik lang. Hindi kami, Damian. Sigaw ng isa. Baka gawa ng mga kalaban sa labas. Ngunit mariin ang sagot niya. Hindi, mula ito sa loob. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung sino. Pag-uwi niya sa mansyon, dala niya ang bigat ng mga hinala. Nakaupo siya sa sala, malalim ang iniisip nang lumapit ang kambal. Papa, wika ni Sofia, parang lagi kayong may iniisip. May bago na namang problema, hindi ba? Anak, sagot niya, may traidor sa kumpanya. At hindi lang ito basta empleyado, isa itong taong pinagkatiwalaan ko. Sumabat si Samuel. Papa, kung ganun, dapat maging maingat ka, baka pati dito sa bahay. Sinusubukan ka nilang kontrolin. Napaisip si Damian. Tama ka, anak. Hindi lang negosyo ang nakataya, pati tayo. Kinabukasan, nagpasya siyang magpatuling sa isang pribadong investigador. Dumating si Mang Ramon, isang dating pulis na kilala sa paglutas ng mga kaso ng korupsyon. Sir Damian, panimula ni Ramon, kung totoo ang hinala ninyo, hindi sapat ang dokumento. Kailangan nating makakuha ng direktang ebidensya, mga email, transaksyon o mismong pagkakahuli sa aktong panlilinlang. At nagsimula ang masusing investigasyon. Ilang linggo nilang sinuri ang mga komunikasyon, bank records at mga kontrata. Unti-unting lumabas ang mga palatandaan. May iisang pangalan na paulit-ulit lumilitaw. Isang gabi, habang natutulog ang mansyon, dumating si Ramon, dala ang mga ebidensya. Pinatawag niya si Damian sa opisina. Sir, aniya, natuklasan namin ang lahat. Ang traidor ay si Mr. Alvarez, ang inyong sariling pinsan at matagal nang kasama sa board. Halos hindi makapaniwala si Damian. Si Alvarez, siya ang tumulong sa akin noong nagsisimula pa lang ako. Hindi maari, ngunit inilatag ni Ramon ang mga ebidensya. Mga email na nagpapakita ng pakikipag-ugnayan ni Alvarez sa pangunahing kalaban, mga kontratang peke na siya mismo ang nagpasa, at mga bank account na tumanggap ng malaking halaga mula sa mga kumpanyang karibal. Nanginginig ang kamay ni Damian habang hawak ang mga papel. Bakit niya ako ginawang ganito? Pamilya siya. Kinabukasan, hindi siya nag-aksaya ng oras. Pinatawag niya ang board at hinarap si Alvarez. Sa harap ng lahat, inilatag niya ang ebidensya. Alvarez, wika ni Damian, nanginginig ang boses. Ikaw ang traidor. Ikaw ang sumira sa kumpanya. At sa pangalan ko. Bakit? Umiling si Alvarez, ngunit halata ang pagkataranta. Hindi totoo yan. Pinipilit mo lang akong palabasing masama. Ngunit nang ipakita ni Ramon ang mga dokumento, nagbago ang ekspresyon nito. Sa wakas, bumigay siya. Oo, ako na. Ako ang nagbigay ng impormasyon sa kalaban. Pero sino ba ang may kasalanan? Ikaw, Damian. Ikaw ang laging bida. Ako ang nagtulak sa negosyo noon. Pero ikaw ang nakilala. Wala akong natanggap kundi anino mo. Nabigla ang lahat. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Si Damian ay napaluhod sa bigat ng revelasyon. Pag-uwi niya sa mansyon, sinalubong siya ng kambal at ni Aling Marites. Papa, ano pong nangyari? Tanong ni Sofia, nag-aalala. Mga anak, bulong ni Damian. Nalaman ko na kung sino ang traidor. At masakit dahil sariling dugo at laman ko siya. Lumapit si Samuel at hinawakan ang kamay ng ama. Papa, kahit sino pa siya, hindi ka nag-iisa. Nandito kami. Naluha si Damian at niyakap ang mga anak. Tama tayo mga anak. Hindi pera, hindi negosyo at hindi pangalan ang pinakamahalaga, kundi kayo at ang pamilya natin. At sa gabing iyon, bagamat sugatan at puno ng sakit ang puso ni Damian, alam niyang unti-unti nang lumilinaw ang kanyang landas. Ang traidor ay nabunyag na,
At ang susunod na hakbang ay hindi lamang para iligtas ang kanyang kumpanya, kundi upang ipaglaban ang dangal at pagmamahal na natutunan niyang higit na kayamanan kaysa sa anumang ginto. Matapos ang pagkakabunyag sa traidor at ang sakit ng pagkakanulo, nakaramdam si Damian ng matinding pagod sa lahat ng nangyari. Ngunit kasabay nito, naroon din ang panibagong pag-asa. Alam niyang hindi niya maaaring hayaang manatili sa sugat ang kanyang pamilya at negosyo. Kailangang mansimula siya muli, hindi na lamang bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang ama at anak na may natutunang malalim na aral mula sa nakaraan. Isang umaga, tinipon niya ang kambal at si Aling Marites sa hardin ng mansyon. Tahimik ang paligid at ang sinag ng araw ay dumadampi sa kanilang mga mukha. Huminga ng malalim si Damian at nagsalita, "Mga anak, Marites, marami tayong pinagdaan ng bagyo. Pero ngayon, gusto kong magdesisyon tayo bilang pamilya. Simula ngayon, hindi ko na uunahin ang negosyo kaysa sa inyo. Ang bawat hakbang na gagawin ko ay para sa ating lahat." Unti-unti, sinimulan niyang bawasan ang kanyang oras sa opisina. Hindi na siya kasing abala tulad ng dati. Kapag uwian ng kambal mula sa eskwela, siya mismo ang nagsasalubong. Sa gabi, imbes na puro papeles ang kaharap, binabasa niya ang mga kwento ng kambal at nakikinig sa kanilang mga pangarap. "Papa," wika ni Sofia isang gabi, "gusto kong matutunan kung paano pinapatakbo ang negosyo. Hindi dahil gusto kong yumaman, kundi dahil gusto kong ipagpatuloy ang pamana ni Lolo." Napangiti si Damian. "Anak, natutuwa ako marinig iyan. At sisiguraduhin kong hindi lang negosyo ang matutunan mo, kundi pati malasakit na siyang punay na pamana ng lolo mo." Samantala, si Samuel ay mas nakatuon sa kanyang hilig sa engineering. Madalas niyang ipakita sa kanyang ama ang mga proyekto sa eskwela at natutuwa si Damian na nakikita ang potensyal ng anak. "Papa," sabi ni Samuel, "balang araw, gusto kong gumawa ng mga imbensyon para makatulong sa kumpanya. Hindi lang para kumita, kundi para makatulong din sa ibang tao." Dito napagtanto ni Damian na ang kanyang mga anak ay handa na ring magdala ng bigat ng kanilang pangalan. Hindi bilang hadlang, kundi bilang inspirasyon. Ngunit hindi natapos doon ang kanyang pagbabago. Nais niyan ipakita hindi lamang sa pamilya kundi pati sa buong lipunan na natuto siya mula sa mga pagkakamali. Kaya nagsimula siyang magtayo ng mga proyekto para sa mahihirap. Ang ating unang proyekto, wika niya sa isang press conference, ay ang scholarship program para sa mga batang gustong mag-aral ngunit walang kakayahan. Ito ay alay ko sa aking ama na nagsimula sa wala ngunit umangat dahil sa tiyaga at malasakit. Maraming tao ang natuwa. Kahit ang media na dati puro paninira ay nagsimulang magbigay ng papuri. Ang dating negatibong imahe ni Damian ay unti-unting napalitan ng respeto at paghanga. Sa loob ng kumpanya, ipinatupad din niya ang mga pagbabago. Imbes na puro tubo ang habulin, siniguro niyang may boses ang bawat empleyado. Gumawa siya ng mga pulong kung saan maaaring magsalita kahit ang pinakasimpleng tauhan. Isang araw, lumapit sa kanya ang janitor ng kumpanya. "Sir Damian, salamat po. Noon, parang hindi kami nakikita. Pero ngayon, nararamdaman naming parte kami ng pamilya." Napaluha si Damian sa simpleng mga salitang iyon. Noon, hindi niya akalaing magmumula ang tunay na aral sa mga taong hindi niya pinapansin. Sa mansion, naging mas buhay ang bawat araw. Ang mga dating tahimik na silid ay muling napuno ng tawanan at musika. Si Damian ay natutong magluto ng simpleng pagkain para sa kambal tuwing linggo. Minsan pumapalpak siya, ngunit iyon ang nagiging dahilan ng kanilang pagtawa at kasiyahan. "Papa," natatawang sabi ni Sofia habang tikim-tikim sa lutong adobo ng ama. "Hindi po ito kasing sarap ng gawa ni Yaya Marites, pero masarap pa rin kasi gawa ninyo." Tumawa si Damian. "Basta't para sa inyo, gagawin ko ang lahat." Kahit hindi perpekto, maging ang relasyon niya kay Aling Marites ay mas lalo pang tumibay. "Marites,
Wika niya isang gabi habang nagkakapi sila sa balkonahe. Kung hindi dahil sa'yo, baka tuluyan akong nagkamali ng landas. Salamat sa pagpapaalala ng aral ni Papa. Mumiti si Aling Marites. Sir, hindi po ako ang dapat pasalamatan. Ang puso ninyo ang nagdesisyong magbago. At natutuwa akong makita na kayo'y naging mas mabuting ama at tao. Mula noon, hindi na lamang kilala si Damian bilang bilyonaryo. Siya ay naging simbolo ng pagbabago, ng isang taong bumangon mula sa pagkakamali at natutong magpahalaga sa pamilya at sa kapwa. Ang dating malamlam na mansion ay nagliwanag muli, hindi dahil sa mga chandelier o mamahaling gamit, kundi dahil sa pagmamahal na dumadaloy sa bawat sulok nito. At sa puso ni Damian, malinaw ang isang bagay. Ito ang tunay na bagong simula, hindi para sa kanya lamang, kundi para sa buong pamilyang minsan ay muntik na niyang mawala. Makalipas ang ilang buwan mula nang magsimula ng mga bagong proyekto si Damian at unti-unting gumanda muli ang imahe ng kanyang pamilya, isang mabigat na pagsubok ang dumating. Si Aling Marites, ang haligi at gabay ng kanilang pamilya, ay biglang nagkasakit. Una, simpleng ubo at panghihina lamang ang naramdaman niya. Ngunit kalaunan ay lumala ito, hanggang sa hindi na siya makabangon mula sa kama. Nang malaman ng kambal, halos maiyak sila. Papa, sabi ni Sofia, habang pinupunasan ng pawis ni Aling Marites. Baka mawala si Yaya? Hindi natin kaya yon. Si Damian, na dati hindi marunong magpakita ng emosyon, ay lumuhod sa tabi ng kama. Hinawakan niya ang kamay ng matanda. Marites, kung hindi dahil sa iyo, matagal nang nawasak ang pamilyang ito. Hindi ako papayag na mawala ka nang hindi ka man lang nabibigyan ng pagkakataon na maramdaman kung gaano ka namin kamahal. Mula noon, si Damian mismo ang nag-alaga kay Aling Marites. Siya ang nagdadala ng gamot, siya ang nagpapakain, at siya rin ang nagbabantay sa gabi. Ang dating bilyonaryong walang alam sa mga gawaing bahay ay natutong magtimpla ng lugaw at magpalit ng kumot. Sir Damian, mahinang sabi ni Aling Marites isang gabi, huwag niyo na pong pahirapan ang sarili ninyo. May mga nurse naman na pwedeng umalalay. Umiling si Damian, hindi Marites. Ito ang pagkakataon ko para masuklian lahat ng ginawa mo para sa pamilya ko. Hindi ako magpapabaya. Ang kambal ay naantig sa nakikita. Papa, sabi ni Samuel, hindi ka na dati. Noon, hindi ka man lang tumitingin kapag may problema. Pero ngayon, ikaw mismo ang gumagawa ng lahat. Ngumiti si Damian, bagamat pagod. Dahil natutunan ko na hindi kayamanan ang sukatan ng pagmamahal. Ang tunay na yaman ay ang pagkalinga sa mga taong nagmamahal din sa atin. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Habang abala si Damian sa pag-aalaga kay Aling Marites, may mga taong muling nagtatangkang sirain ang kanyang pangalan sa negosyo. May mga nagsasabing pinapabayaan niya ang kumpanya dahil mas nakatutok siya sa pamilya. Lumabas sa mga pahayagan ang headline, "Bilyonaryo nagiging mahina dahil sa problema sa bahay." Nainis ang Board of Directors. Damian, wika ni Mr. Villanueva sa isang pagpupulong, naiintindihan namin ang sitwasyon mo. Pero kung patuloy kang mawawala sa opisina, baka hindi magtagal at mawalan ulit ng tiwala ang mga investors. Mahigpit ang titig ni Damian. Kung may mawawalang tiwala dahil pinili kong alagaan ang taong naging haligi ng pamilya ko, hayaan na. Mas gugustuhin kong mawala ang negosyo kaysa iwanan si Marites sa oras ng pangangailangan. Nagulat ang lahat sa kanyang sagot. Ngunit kasabay nito, naramdaman din nila ang katapatan at bigat ng kanyang mga salita. Habang lumilipas ang mga linggo, mas lalong lumalim ang takot ng kambal. Papa, iyak ni Sofia. Baka hindi na gumaling si Yaya. Paano na tayo? Niyakap sila ni Damian. Anak, hindi natin hawak ang buhay. Pero ang hawak natin ay kung paano natin ipaparamdam ang pagmamahal habang nandito pa siya. Kaya gawin natin lahat. Tuwing gabi, sama-sama silang nagdarasal para sa paggaling ni Aling Marites. Kahit si Samuel, isang umaga, matapos ang halos isang buwang panghihina, nagising si Damian na nakikitang nakaupo na si Aling Marites sa kama.
Namumutla pa rin, ngunit may ngiti na sa labi. Sir Damian, mahina ngunit malinaw ang kanyang boses. Huwag ka nang mag-alala. Unti-unti akong lumalakas. Salamat sa lahat ng ginawa ninyo. Agad na lumapit ang kambal at niyakap siya ng mahigpit. Yaya, salamat at gumagaling ka na. Sigaw ni Sofia habang umiiyak. Naluha si Damian. Napaupo sa tabi ng kama at napayuko. Marites, akala o mawawala ka na. Pero ngayon, nakikita kong lumalaban ka pa rin. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maipakita kung gaano ka namin kamahal. Nang tuluyan ng gumaling si Aling Marites, mas lalo siyang naging sentro ng pagmamahalan sa mansyon. Para siyang ilaw na nagbabalik ng init at saya sa pamilya. Ang kambal ay muling naging masigla at si Damian ay nakitang higit pang lumalim ang kanyang malasakit sa lahat ng nasa paligid niya. Sir, sabi ni Aling Marites isang gabi habang sabay silang nagkakape. Nakita ko ang tunay na pagbabago sa inyo. Hindi na kayo ang dating Damian na abala lang sa negosyo. Kayo na ngayon ang Damian na natutong magmahal ng totoo. Napangiti si Damian. Marites, salamat. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi ko natutunan ang lahat ng ito. At mula noon, mas lalo pang tumibay ang samahan ng pamilya. Ang sakit at takot na dulot ng karamdaman ni Aling Marites ay nagbigay ng bagong lakas at pag-asa. Alam nila na anumang pagsubok ang dumating. Basta't nagkakaisa at nagmamahalan, walang bagyo ang hindi nila kayang lampasan. Sa mansyon na minsang naging malamlam, muling nagningning ang liwanag. Hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa pagtutulungan, malasakit at pagmamahalan ng isang pamilya na natutong harapin ang bawat hamon ng buhay. Lumipas ang mga taon at unti-unti nang lumaki ang kambal na sina Sofia at Samuel. Hindi na sila ang mga batang dati naghahanap ng atensyon ng kanilang ama. Sila ngayon ay mga binata at dalaga na may sariling pangarap, ngunit dala pa rin ang mga aral na itinuro ng kanilang lolo, ng kanilang yaya, at ng kanilang ama na natutong magbago. Isang hapon, sa hapagkainan, nag-usap ang pamilya tungkol sa kinabukasan. Papa, wika ni Sofia, malapit na po akong makatapos sa aking kursong Business Administration. Gusto ko pong ipagpatuloy ang kumpanya natin, pero sa paraang mas makatao at mas nakatuon sa pagtulong. Tuwang-tuwa si Damian. Anak, iyan mismo ang pangarap ng lolo mo, na ang negosyo ay hindi lamang para yumaman, kundi para maging tulay ng tulong sa iba. Natutuwa ako at dala niyo iyon sa puso mo. Samantala, si Samuel ay may ibang direksyon. Papa, talapit na rin akong makatapos sa engineering. Balak ko pong gumawa ng mga proyekto para makabuo ng mga bagong makinarya na mas makakatulong sa operasyon ng kumpanya. Hindi lang para mapabilis ang trabaho, kundi para maging mas ligtas din para sa mga manggagawa. Napangiti si Damian. Iba kayo ng landas pero pareho ang layunin, magbigay ng mabuting kinabukasan. Ipinagmamalaki ko kayo. Nang dumating ang araw ng kanilang pagtatapos, hindi mapigilan ni Damian ang pagluha habang pinagmamasdan ang kambal na umaakyat sa entablado. Ang buong auditorium ay napuno ng palakpakan at maraming bisita ang humanga sa kanilang talino at determinasyon. Si Sofia, bulong ng isa sa mga dumalo, hindi lang siya maganda, matalino pa at may puso, sigurado akong magiging mabuting leader siya. At si Samuel, dagdag pa ng isa, may kakaibang galing sa teknolohiya. Mukhang siya ang susunod na magpapatibay ng kumpanya. Si Damian, habang nakaupo sa gitna ng mga magulang at kamag-anak ng iba pang estudyante, ay nabisip. Ito na ang tunay na tagumpay ko. Hindi ang kayamanan, kundi ang mga anak kong handang ipagpatuloy ang pamana ng aming pamilya. Pagkaraan ng ilang buwan, pumasok na si Sofia sa kumpanya bilang junior executive. Bagamat marami ang nagduda sa kanya dahil sa kanyang kabataan, ipinakita niya ang kanyang husay. Hindi ako nandito para lang maging anak ng may-ari, mariin niyang sinabi sa isang meeting. Nandito ako para magtrabaho at magbigay ng pagbabago. Sa kanyang pangunguna, nagkaroon ng mga bagong proyekto para sa mga empleyado. Mas mataas na sahod, libreng training programs,
at mga scholarship para sa kanilang mga anak. Naging inspirasyon siya sa mga manggagawa. Si Ma'am Sofia, wika ng isa. Iba siya, hindi siya tulad ng mga boss na iniisip lang ang kita. Nararamdaman namin ang malasakit niya. Samantala, si Samuel ay nagsimula sa Research and Development Department ng kumpanya. Gumawa siya ng prototype ng isang makinaryang nakakatipid sa enerhiya at mas ligtas gamitin. Nang una niyang ipakita ito, may mga nagduda. "Sigurado ka pa, Samuel?" Tanong ng isang senior engineer. "Baka hindi ito gumana sa malakihang operasyon." Ngunit hindi siya nawalan ng loob. Kung hindi natin susubukan ang mga bagong ideya, hindi tayo uusad. Ang layunin ko ay hindi lang para sa kumpanya, kundi para rin sa mga manggagawa na araw-araw nagbubuwis ng pawis at buhay. Matapos ang ilang buwan ng testing, naging matagumpay ang kanyang proyekto. Malaki ang natipid ng kumpanya at mas bumilis ang produksyon. Dahil dito, nakilala siya sa industriya at nagsimulang maging inspirasyon ng maraming kabataang engineer. Habang dumarating ang mga tagumpay ng kambal, hindi nila kinalimutan ang kanilang ama at si Aling Marites. Tuwing linggo, nagtitipon sila sa hapag para kumain ng sabay-sabay at magkwentuhan. Si Damian ay palaging nakangiti, labis ang pasasalamat sa kanyang nakita. "Mga anak," sabi ni Damian isang gabi, "hindi ninyo alam kung gaano ako kasaya. Dati ang akala ko pera at negosyo ang pinakamahalaga. Pero ngayon, nakikita kong kayo ang tunay na pamana ko." Nagpahid ng luha si Sofia. "Papa, kung hindi ka nagbago, baka hindi kami nakaraping dito. Ikaw ang inspirasyon namin." Tumango si Samuel. "At hindi lang ikaw, Papa, si Yaya rin. Siya ang nagturo sa amin kung paano magpakatatag." Napangiti si Aling Marites. May luha sa kanyang mga mata. "Mga anak, hindi ko na kayo tinatawag na alaga. Para ko na kayong sariling mga anak. At si Damian, para ko na ring tunay na kapatid." Sa kalaunan, nakilala ang kambal hindi lamang sa loob ng kumpanya, kundi sa buong lipunan. Si Sofia ay naging inspirasyon sa mga kababaihan na gustong pumasok sa mundo ng negosyo. At si Samuel ay kinilala bilang isa sa mga batang innovator ng kanilang henerasyon. Maraming beses silang inimbitahan sa mga universidad at seminar para magsalita. "Ang natutunan namin," sabi ni Sofia sa isang talumpati, "ay ang halaga ng malasakit. Hindi sapat ang talino at sipag kung walang puso para sa tao." Dagdag ni Samuel, "At ang bawat imbensyon, bawat proyekto ay dapat may layunin na makatulong." Doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Sa lahat ng ito, si Damian ay masayang nakaupo sa gilid. Pinagmamasdan ang paglago ng kanyang mga anak. Hindi na siya hangbida sa harap ng lipunan, ngunit sa kanyang puso, siya ang pinakapanalo. Sapagkat ang kanyang mga anak ay hindi lamang naging tagumpay ng kanyang pangalan, kundi naging ilaw at pag-asa ng maraming tao. At sa kanilang tagumpay, muling napatunayan na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera o ari-arian, kundi sa pamana ng mabuting puso, malasakit at pagmamahal na naipapasa mula sa isang henerasyon ungo sa susunod. Makalipas ang ilang taon, natutunan ni Damian na ang buhay ay hindi lamang umiikot sa negosyo at pera. Ang mga araw na dati nauubos sa opisina ay napalitan ng mga umagang kasama ang kanyang pamilya at mga gabing puno ng tawanan sa loob ng kanilang tahanan. Ang dating malamlam na mansion ay naging isang tunay na tahanan, hindi dahil sa karangyaan, kundi dahil sa pagmamahalan na namuo sa bawat miyembro ng pamilya. Isang umaga, habang nasa veranda, pinagmamasdan ni Damian ang paglalaro ng kanyang mga anak at ilang pamangkin sa malawak na hardin ng mansion. Dumating si Sofia, suot ang kanyang business attire, dala ang mga dokumento mula sa kumpanya. "Papa," wika niya, "nakausap ko na ang mga investors para sa bago nating proyekto. Ngunit bago ako pumirma, gusto ko munang marinig ang opinyon mo." Numiti si Damian. "Anak, hindi na ako ang may hawak ng lahat ng desisyon. Nasa iyo na ang tiwala ko. Basta't ang gagawin mo'y may malasakit para sa mga tao, alam kong tama ang hakbang mo." Naluha si Sofia at niyakap ang kanyang ama. "Salamat, Papa.
Kung hindi dahil sa pagbabago mo, hindi ko matututunan ang tunay na halaga ng pamumuno. Samantala, si Samuel ay abala sa kanyang mga proyekto sa engineering. May dala siyang bagong imbensyon na ipapakita sa kanilang ama. Papa, ito po ang prototype ng makinarya na makakapagbigay ng kuryente gamit ang mas murang teknolohiya. Kapag ito'y gumana, maraming barangay ang magkakaroon ng ilaw sa gabi. Napangiti si Damian, may halong pagmamataas at saya. Anak, hindi lang ito para sa kumpanya. Ito ay pamana para sa lipunan. Ipinagmamalaki kita. Si Samuel ay ngumiti rin. Papa, lahat ng ginagawa ko, inspirasyon ko kayo at si Yaya Marites. Dahil natutunan ko na hindi sapat ang talino kung walang malasakit. Sa kalagitnaan ng kanilang masayang pamumuhay, dumating ang isang gabi ng pagtitipon sa mansion. Lahat ng tauhan, kaibigan at kamag-anak ay naroroon. Nagpasya si Damian na magdaos ng isang salo-salo bilang pasasalamat. Tumayo siya sa harap ng lahat. Hawak ang isang baso ng alak. Mga kaibigan at pamilya, panimula niya. Maraming taon ang lumipas mula nang muntik na akong mawala sa landas. Noon, pera at kapangyarihan lang ang aking iniisip. Mulit ngayon, natutunan kong ang tunay na yaman ay ang pagmamahala ng pamilya at ang tiwala ng mga taong nasa paligid ko. Palakpakan ang lahat. Lumapit si Aling Marites, bitbit ang luha at ngiti. Sir Damian, matagal kong hinintay ang araw na ito, ang araw na makikita ko kayong buo at masaya kasama ang inyong pamilya. Masaya ako at naging saksi ako sa pagbabagong ito. Niyakap ni Damian si Aling Marites. Marites, hindi kita tinuturing na katulong. Isa ka ng tunay na bahagi ng aming pamilya. At habang nabubuhay ako, hindi ko malilimutan ang ginawa mong pag-alaga at paggabay. Habang nagdiriwang ang lahat, lumapit ang kambal sa kanilang ama. Papa, sabay nilang wika. Kung sakali man dumating ang araw na hindi ka na namin kasama, ipapangako naming ipagpapatuloy namin ang lahat ng itinuro mo at ni Lolo. Napaluha si Damian. Mga anak, hindi ko nahihilingin pa, ang higit pa. Alam kong nasa mabuting kamay na ang lahat. Ang pamana ng ating pamilya ay hindi na lang negosyo. Ito ay mga aral ng malasakit, pagtitiwala at pagmamahal. Makalipas ang ilang taon pa, habang unti-unting tumatanda si Damian, mas naging payapa ang kanyang buhay. Hindi na siya abala sa pagpapatakbo ng kumpanya. Sa halip, mas inaalagaan niya ang kanyang kalusugan at mas madalas nakasama ang kanyang mga apo. Isang hapon, habang nakaupo siya sa hardin, pinagmamasdan ang paglalaro ng mga bata. Bigla niyang naalala ang mga taon na halos maligaw siya ng landas. Naalala niya ang kanyang ama, ang mga aral nito at ang matinding sakripisyo ni Aling Marites. Sa kanyang puso, puno siya ng pasasalamat. Salamat, Diyos ko, bulong niya, dahil hindi mo hinayaan na tuluyan akong mawala. Salamat at binigyan mo ako ng pagkakataon na makita ang pamilya kong masaya at buo. At sa huli, dumating ang payapang pagtatapos ng kanyang paglalakbay. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, nakilala si Damian hindi lamang bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang huwarang ama at haligi ng tahanan. Ang kanyang mga anak at apo ay patuloy na namuhay sa mga aral ng kanilang lolo at ama, na ang kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi kundi sa mabuting pamana ng puso. Ang mansyon, na minsang naging malamlam at puno ng lungkot, ay naging sagisag ng liwanag at pagmamahalan. At si Damian, sa kanyang huling paghinga, ay payapang umiti, dala ang katiyakang naiwan niya ang pinakamahalagang pamana sa lahat, ang isang pamilyang nagmamahalan at marunong pahalagahan ang tunay na yaman ng buhay.